Si Desir Arman ay isang batang kaawa-awa at isang ulilang naninirahan sa orphanage matapos ang misteryosong pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa madaling sabi, iniwan siya ng mga ito. Isang araw, dumating si Bridget, isang magic teacher mula sa Hebrian Academy, sa orphanage. Sinunggaban ni Desir ang pagkakataon at mahiyain niyang tinanong si Bridget kung pwede ba siyang turuan ng magic, iniisip na baka sa pamamagitan nito ay magically babalik ang kanyang mga magulang. Nang marinig ni Bridget ang tanong ni Desir, inisip niya na baka special case ito, pero ngumiti siya at pumayag na turuan siya ng magic. Pinakita niya kung paano gumawa ng fire spell, pero sobrang bano ni Desir at hindi niya ito magawa ng tama. Kaya, lumapit si Bridget, hinawakan ang mga kamay ni Desir, at ginabayan siya sa bawat hakbang. Sa tulong ni Bridget, sa wakas ay nagawa ni Desir ang spell. Napangiti silang dalawa, at naisip ni Desir na parang may aura na siya. Lumipas ang mga taon, at ngayon ay isa ng binata si Desir. Papunta siya sa Hebrian Academy para sa opening ceremony. Laking gulat niya nang makita si Bridget na nagbibigay ng welcome speech. Sa tabi niya, narinig niyang pinupuri ng dalawang babae ang kagandahan ni Bridget. Napangiti si Bridget ngunit biniro sila, kung hindi kayo titigil sa kakausap, ipapadala ko kayo sa Brazil. Ipinahayag ni Bridget na hindi lahat ng naroon ay makakapasok sa academy. Kailangang dumaan sa isang test, at tanging ang top 600 lamang ang makakapasok. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa mga portal na tinatawag na Rage Shadow Worlds. Ang mga portal na ito ay nagkokonekta sa Earth at sa isang parallel world na puno ng mga panganib. Kapag hindi nila nalinis ang mga ito, maaaring magwakas ang mundo. Nagulat ang mga estudyante sa narinig, pero ipinaliwanag ni Bridget na ang test ay ang paglilinis ng isang Rage Shadow World dungeon. Halos di makapaniwala si Desir at agad niya itong inulit sa gulat. Nagsimula ng mag-alala ang ibang estudyante, pero pinakalma sila ni Bridget, sinabing ang Shadow World na gagamitin ay artificial lamang at tutulungan sila ng mga senior upang maghanda. Matapos ang paliwanag, malugod niyang tinanggap ang lahat sa entrance ceremony ng taong 3613 bago siya umalis. Samantala, si Desir ay naglakad palayo, pakiramdam ay nawawala sa direksyon, pati kung nasaan ang banyo. Dagdag pa, nagpakawala siya ng pinakamalupit at tahimik na fart sa kasaysayan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumabas siya sa labas upang makapag-isip ng mas maayos. Habang nagninilay, lumapit sa kanya ang isang babae at sinabing hinahanap siya dahil hindi siya sumipot sa meeting spot. Nagsorry si Desir, at ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Loria, isang second-year student sa academy at ang magiging mentor niya para sa test. Sinabi ni Loria na okay lang na tawagin siya ng casual at walang banyo sa academy. Si Desir, sa di maipaliwanag na dahilan, ay alam kung sino si Loria, isang genius mage, dalubhasa sa fire magic, at rank first sa academy. Tinanong ni Loria kung bakit siya nakatitig, pero sinabi ni Desir na kinakabahan lang siya. Ang totoo, nararamdaman niyang ang pinakamalupit na Mexican taco na kinain niya kagabi ay malapit ng sumabog. Sinubukan ni Loria na pakalmayin siya, sinabing huwag masyadong mag-alala tungkol sa test dahil ito ay isang artificial shadow world lamang upang malaman kung kaya nilang lumaban. Habang tinitingnan ng kanyang pad, nagulat si Loria nang malaman ng ilang impormasyon tungkol kay Desir, siya ay broke, lactose intolerant, at ulila. Napangiti si Desir at sinabing hindi dapat ito makaapekto sa kanyang enrollment. Sumang-ayon si Loria, pero nabahala siya na kahit mataas ang score ni Desir, baka ilagay pa rin ito sa beta class dahil hindi siya sigma male. Alam ni Desir ang diskriminasyon sa academy, ang mga noble ay automatikong inilalagay sa alpha class, habang ang mga tulad niyang broke ay napupunta sa beta class. Ang iba namang tao, at mga viewer ng kwento natin, ay nasa sigma class. Sa kabila nito, dinala ni Loria si Desir sa isang malaking hall at hinikayat siyang magporsige para makapasa sa test. Ginamit ni Loria ang kanyang ID card upang buksan ang pinto, at sumali si Desir sa grupo ng mga naghihintay na estudyante. Habang nakatingin-tingin siya sa paligid, isang babae sa likuran niya ang nagtanong kung ano ang hinahanap niya. Nang lumingon siya, nagulat si Desir, parang nakikita niya ang ate ng Nico Nico ni girl mula sa Love Live. Tinawag niya ang pangalan nito, pero nagtataka ang babae kung paano niya ito nalaman. Ngumiti si Desir at sinabing nakita niya iyon sa mga Instagram comments. Tumawa ito at sinabing nasa iisang testing group pala sila. Pinagdasal siya ng babae ng swerte bago umalis, ilang minuto ang lumipas, binihisan si Desir ng briefing ni Loria tungkol sa test. Sinabi niyang nasa group D siya, at ang test ay isang race across the Areny Plains sa beginner level ng Shadow World.
Siniguro ni Loria na ang test ay parang Sword Art Online, ipinaliwanag niya na kung makatanggap sila ng fatal damage, mamamatay sila sa totoong buhay. Pero sinabing, safe, ito at madali lang, kaya wala silang dapat ikabahala. Bago pa makapagtanong si Desir kung ano ang ibig sabihin ng damage, biglang sumingit ang isang senior na si Alheim, sinasabing nakaon ang PvP, at excited siyang mag-gank ng mga noobs sa tutorial area habang nakangising mayabang. Dagdag pa ni Alheim na imposible raw makapasa ang mga estudyante sa test. Pinabulaanan ito ni Loria, sinabing hindi nila malalaman kung hindi sila susubok. Ipinakilala ni Alheim ang kanyang mentee, si Ace, isang Magic Knight. Agad na nakilala ni Desir si Ace bilang future Asuna niya, pero tumalikod ito, na hindi na rin ikinagulat ni Desir dahil alam niyang hindi ito nakikitungo sa mga mahihirap. Nagalit si Loria kay Alheim, pero natawa lang ito, pinagtanggol ni Loria ang sarili. Sinasabing ang pagkakaroon ng Magic Knight na mentee ay hindi nangangahulugang mas magaling si Alheim. Tinawanan lang siya ni Alheim at sinabing, proof of personal virtue, daw yun. Bago umalis, binato niya ng insulto si Loria, sinasabing ang pagkakaroon ng broke as mentee ay bagay sa antas niya. Galit na sinabi ni Loria kay Desir na bagamat mahirap ang laban dahil sa Magic Knight na kalaban, may plot armor siya kaya may pag-asa pa rin. Napangiti si Desir at nagpasalamat sa suporta nito. Biglang nagkaroon ng announcement, magsisimula na ang group test. Ang mga kalahok ay pinapapunta sa gate, nakarating si Desir sa gate, kung saan nakita niya si Ace, Romantica, at 3 random na bozos na malamang mamatay sa unang area. Tumitig siya kay Romantica at ngumiti bago muling tumingin sa harapan. Nang bumukas ang gate, sabay silang pumasok at agad na na-transport sa isang open field. Inanunsyo ng host ang kanilang goal, makarating sa isang glowing light sa unahan. Idinagdag niya na tanging 3 lang ang papasa sa test at pwede silang gumamit ng magic attacks, interference, at iba pang pamamaraan upang manalo. Sinabi ng announcer na ang sino mang makatanggap ng fatal damage ay madidiskwalipika. Inutusan niya ang mga kalahok na magtipon sa starting line, at agad naman silang pamwesto. Habang nakatingin si Desir kay Ace gamit ang side eye, iniisip niya na madali lang para kay Ace na makapasa sa test. Nagulat siya nang tawagin ni Ace ang pangalan niya. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman, sinabi ni Ace na sinilip niya ang roster bago ang test. Biglang ni-roast ni Ace si Desir, sinabing wala siyang swag, negative ang kanyang raise, 0 ang kanyang aura, at hindi raw siya makakasurvive ng winter. Napahiya si Desir at umamin na tama siya, sinabi pa ni Ace na alam niyang inoobserbahan siya ni Desir, pero nilinaw niyang hindi siya interesado sa pag-atake ng mga weaklings tulad niya. Napangiti si Desir at nagpasalamat sa concern nito. Nagsimula na ang race across the plains, agad na kumari pa ng takbo si Ace sa bilis na tila wala nang makakahabol, habang ang ibang kalahok ay sinubukang humabol kahit hindi kasing bilis niya. Si Desir at Romantica naman ay huling nagsimula ng pagtakbo. Sa kanilang takbuhan, napatapak si Romantica sa isang idiot na may sombrero, at agad siyang nagsorry, sinasabing ang cute ng sombrero nito. Napangiti si Desir at sinabing gusto niya rin ang mga ganoong bagay. Biglang nag-akusa si Romantica, sinabing sinusubukan ni Desir na, Iris, siya imbes na seryosohin ang race. Sumang-ayon si Desir na mag-focus na sa race, pero sinabing sa bagal ng takbo nila ay baka ma-disqualify sila. Sinabi ni Romantica na huwag silang i-lump together ni Desir at huwag rin siyang masyadong maging familiar. Ngumiti si Desir at nag-sorry, pero lalong nainis si Romantica at sinabing tigilan na niya ang pagngiti. Dagdag pa niya, kung hindi siya titigil, tatawagin na niya si Dr. Disrespect. Tumawa si Desir at sinabing hindi niya maiwasang ngumiti dahil cute si Romantica. Biglang napansin ni Desir ang isang ilaw sa gilid ng mga puno, kaya itinulak niya si Romantica upang umiwas sa paparating na fireball. Ang isang kalahok pala ang nagpakawala ng fireball, at agad itong sumunod ng fire spear na papunta kay Desir. Gayunman, mabilis itong kinontra ni Romantica gamit ang wind ball. Nagbanggaan ang 2 spells, lumikha ng makapal na usok, pero tumagos ang wind ball ni Romantica at tinamaan ng attacker, na nagresulta sa kanyang violent off-screen death ala Gojo. Ngayon, 5 na lang silang natitira sa test, tumingin si Romantica kay Desir at sinabing may utang na loob siya sa kanya dahil sa pagliligtas nito sa buhay niya. Nagpasalamat siya pero nilinaw na patas na sila ngayon. Sumang-ayon si Desir at ngumiti, bagay na ikinainis ulit ni Romantica. Tumawa si Desir at tinanong kung hindi ba siya kailangang humabol sa iba. Tumugon si Romantica na wala raw kaso iyon at sinabing nagtatago lang siya ng trump card niya. Biglang nagcast si Romantica ng napakalaking wind spell patungo sa kagubatan. Samantala, sa Shadow World System Room, pinapanood ni na Joe Biden, yes, siya nga,
at ng mga professor ang mga nangyayari sa test. Sinabi ng isang professor na maayos ang takbo ng lahat at pinuri ang ilang magagaling na kandidato, partikular ang Magic Knight sa kanilang grupo, sinasabing nararapat lang ito sa noble class. Tumawa sila habang nilalay ang mga tulad ni Desir, sinasabing wala itong pag-asa lalo na't parang nakatayo lang siya imbes na tumakbo. Habang pinapanood ni Bridget si Desir, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Samantala, dalawang kalahok ang pilit humahabol kay Ace, na patuloy na nasa unahan. Isa sa kanila ang galit na galit, pero hindi makapagreklamo dahil alam niyang Magic Knight si Ace. Napansin ng isa na kung mapapanatili niya ang kanyang bilis, tiyak na makakapasok siya. Pero biglang sumabog ang pinakamalupit na Taco Bell Fart Magic, tinatangay ang isang kalahok. Ang isa naman ay naglabas ng espada at ginamit ito bilang anchor, sabay sigaw na walang amount ng laxative taco farts ang makakapigil sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang makita si Ace, walang kahirap-hirap na pinuputol ang hangin gamit ang kanyang espada at patuloy na umaabante. Sinubukan niyang gayahin ito, pero biglang lumakas ang ihip ng hangin at may naputol na puno na tumama sa kanya. Nakuha niya ang massive environmental damage, at tuluyan siyang nasent sa Shadow Realm. Ngayon, 3 na lang ang natitira, masaya si Romantica sa tagumpay ng kanyang wind spell, na nagpatombo ng 2 kalahok. Lumapit siya kay Desir at sinabing pareho na silang may chance na pumasa. Pero biglang nagbago ang ekspresyon niya, sabay sabing hindi ito magiging madali dahil siya na ang susunod. Tumingin siya kay Desir at sinabing sumuko na habang nakangiti pa siya. Napangiti si Desir at tinanong kung bakit, galit na sinabi ni Romantica, ang ngiti mo kasi nakakainis. Pati ako naiinis, kaya sorry na lang, kailangan kitang patayin. Naglabas siya ng isang magic circle at sinabing, kung matalino ka, mag-drop out ka na ngayon pa lang. Tumanggi si Desir, akala ni Romantica na pumayag na siya, pero bigla niyang na-realize na tumanggi pala ito. Napailing siya, sabay tanong, tanga ka ba, bakit ka tumatanggi kahit nakita mo na ang powers ko? Galit siyang sumigaw, tigilan mo na ang ngiti-ngiti mo dyan at magsimula kang lumaban tulad ng tunay na lalaki. Nagpakawala si Romantica ng sunod-sunod na magic circles na nakatutok kay Desir. Nagulat si Desir habang umaabot sa kanya ang mga wind strikes na lahat tumama. Ngumiti si Romantica, sabay sabi ng, Palem, Desir, at naglakad palayo. Pero nang hamupa ang usok, laking gulat niya nang makita si Desir na nakatayo pa rin. Pinuri ni Desir ang kakayahan ni Romantica na gumamit ng napakaraming magic circles ng sabay-sabay. Sinabi niyang magaling siya gaya ng inaasahan niya, pero maaari pa siyang gumaling kung mas magpo-focus siya sa control kaysa bilis. Dagdag pa niya, kung binago mo lang ng kaunti ang trajectory ng spells mo, hindi ka sana tumama. Galit na sinigawan siya ni Romantica, ano ba yung nerd stuff na sinasabi mo? Aksidente lang yung minties, okay. Wala kang laban sa akin. Muling nagpakawala si Romantica ng mas maraming magic circles, gamit ang wind chains laban kay Desir. Pero agad na inactivate ni Desir ang kanyang Dine deflect ang mga wind chains. Ipinaliwanag niyang kapag binago ang direksyon ng hangin, maaari ding baguhin ang trajectory nito. Nagulat si Romantica, hindi makapaniwalang nagagamit ni Desir ang inverse magic, isang skill na karaniwang mula sa Sigma male class, na imposible raw sa isang tulad niyang Broke. Sumigaw siya, imposible yan. Lowest circle ka lang. Nagpakawala si Romantica ng malaking wind chain, pero kalmado lang si Desir, sabay sabi, na, I'd inverse that. Sa isang iglap, ginamit niya ang inverse magic upang baliin at wasakin ang spell ni Romantica. Sa wakas, na-realize ni Romantica na baka mas magaling pa si Desir kaysa sa kanya. Habang papalapit si Desir, sinabi niya, tapusin na natin to. May iba pa akong kailangang talunin, nanginginig si Romantica. Napatras habang na-realize niya na si Desir pala ay hindi isang beta male, kundi isang tunay na sigma male. Pero hindi siya sumuko, galit niyang pinalabas ang Gates of Babylon, iniisip na parang si Gilgamesh ang build niya. Sinimulan ni Romantica ang pag-atake gamit ang sunod-sunod na wind balls, pero inilabas ni Desir ang 120% ng kanyang potential. Alam niyang malakas si Romantica, isa sa pinakamalalakas na bagong estudyante, pero hindi ito sapat para talunin siya. Gumamit si Desir ng Control Z Magic, winasak ang natitirang wind balls at nireset ang lahat ng kanyang magic circles. Hingal na si Romantica, pagod na sa laban, sinabi ni Desir na hindi lang inversing spells ang kaya niyang gawin. Nagcast siya ng Grease spell sa sarili, isang basic na spell na nagpapababa ng friction. Nagtaka si Romantica at tinanong kung anong balak niyang gawin. Tumawa lang si Desir at sinabing, pupunta ako sa finish line na puno ng swag at infinite aura. Nagcast si Desir ng Fire Magic Circle sa likuran niya.
Naisip ni Romantica na nasisiraan siya ng bait, iniisip na masasaktan lang niya ang sarili. Pero hindi sumagot si Desir at agad nagpakawala ng fireball, na nagpabilis sa kanya parang rocket. Sa kanyang paglipad, parang goat siya habang tumama ang isang black flash, tinamaan si Romantica, at napahiga ito habang dumaan siya. Habang nakahiga, na-realize ni Romantica na hindi niya alam ang laro ni Desir, hindi siya nagbibiro, at seryoso siya sa laban. Samantala, si Ace ay nakalampas na sa kagubatan at papunta na sa finish line, pero naramdaman niyang may paparating sa likod niya. Lumabas si Desir mula sa kagubatan, dumudulas sa damo dahil sa grease spell. Naisip ni Ace na kung magpapatuloy ito, maabyutan siya ni Desir. Tumigil siya sa pagtakbo at hinarap ito, inamin ni Ace na minamaliit niya si Desir at babawiin ang sinabi niyang mahina siya, pero gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para talunin siya. Inilabas ni Ace ang sarili niyang Gates of Babylon at naghanda sa pag-atake. Tumigil sa pagdudulas si Desir at ginamit ang kanyang G-Ezen para i-deactivate ang Noble Phantasm ni Ace. Napansin ito ni Ace, pero nagpakawala pa rin siya ng mga atake gamit ang natitirang hindi na inverse ni Desir. Binago ni Desir ang trajectory ng mga ice bullets, kaya tumama ang mga ito sa lupa sa paligid niya. Pero tinamaan pa rin siya ng ilan, akala ni Ace ay nagtagumpay siya, pero nagulat siya nang makitang bumangon si Desir kahit may sugat sa braso. Hinarap siya ni Desir, naghahanda sa sarili niyang magic circles. Ayaw ni Ace na ma-inverse ang kanyang susunod na spell, kaya pinagsama niya ang lahat ng kanyang magic circles sa isang malaking circle. Gumamit siya ng isang ultimate spell, ang Longdong Ice Spear, na tumarget kay Desir. Gumamit si Desir ng kanyang magic para paliitin ang spear, pagkatapos ay in-inverse ito, binago ang trajectory para tumama sa lupa sa likod niya. Ang resulta ay isang malaking explosion, na ginamit ni Desir ang blowback at grease spell para magdulas muli ng sobrang bilis, lagpas kay Ace. Habang papalapit si Ace sa kanyang espada, sinabi ni Desir, "Masyado kang nakatuon sa pagtalo sa akin, nakakalimutan mo na ang tunay na goal." Tumawid si Desir sa finish line, tinatapos ang test at nagkamit ng unang pwesto. Inamin ni Ace ang pagkatalo at nagsimulang maglakad patungo sa goal. Samantala, si Romantica, walang dahilan, ay nag-flex ng kanyang double-barrel bazookas na tila para lamang magpasikat. Matapos ang test, ang mga professors ay inatasang i-assign ang mga estudyante sa kani-kanilang klase. Tumawa sila ng malakas dahil, tulad ng dati, wala ni isang commoner ang nakapasok sa Alpha Class. Isa sa kanila ang nagsabing, ang Alpha Class ay para sa mga talented noblemen, hindi para sa mga uneducated commoners. Tumawa pa ang isa, sinabing dapat ay magpasalamat ang mga commoners dahil nakapasok sila sa Heaven Academy. Lahat ng professors ay nagtawanan, pero pinatigil sila ni Joe Biden, gamit ang pagbang ng kanyang gavel. Nag-anunsyo si Joe na may recommendation mula kay Bridget na isang estudyante ang ilagay sa Alpha Class. Tumayo si Bridget at inirekomenda si Desir na mapasama sa Alpha Class. Nang inilabas ang resulta ng test, nagtipon ang mga estudyante upang tingnan ang listahan. Ang ilan ay nagdiwang dahil nakapasok sila sa Alpha Class, pero sa kasamaang palad, si Desir ay napunta pa rin sa Beta Class. Laking gulat din ni Romantica nang makita niyang kasama ang pangalan niya sa listahan ng Beta Class. Sa loob ng classroom ng Beta Class, kitang-kita ang pagkainis ni Romantica sa lumang gusali at nakakalungkot na interior nito. Habang nagtuturo ang teacher, gumuhit siya ng triangle sa board at ipinaliwanag na ang mga mages ay nakagrupo batay sa kanilang circles, kung saan ang pinakamababa ay Circle 1, at ang pinakamataas ay Circle 7. Sinabi niya na silang lahat ay nasa Circle 1, na hindi sapat para sa Shadow World. Tahimik na hindi sumang-ayon si Romantica, iniisip na siya ay nasa Circle 2, pero tumatawa ang guro, tinawag silang, pathetic losers. Naiinis, tinanong ni Romantica ang sarili kung bakit hindi siya napili para sa Alpha Class, lalo na't mataas ang kanyang status. Labis siyang naaasar nang makita si Desir na katabi niya, iniisip na hindi dapat ito naruroon matapos nitong talunin si Ace. Tumalikod si Desir sa kanya na may nakangiting mukha, na lalong nagpagalit kay Romantica. Binagsak niya ang mesa sa galit, ikinagulat ng teacher, na agad nagtanong, anong problema? Ngumiti si Romantica ng pilit at sinabing, wala, sir, sabay tawa ng nerbiyos. Naalala ni Desir ang isang meeting kasama si Professor Bridget. Nagpasalamat siya sa pagtulong nito sa orphanage, pinuri naman siya ni Bridget, sinabing tumanda na siya ng sapat para pakasalan siya. Ibinunyag din ni Bridget na gusto niya talagang mapasama si Desir sa Alpha Class, pero tinutulan ito ng ibang noble professors. Napagtanto ni Desir na ang pagkahumaling ng academy sa status ay nangangahulugan na maraming magagaling na estudyante sa Beta Class ang hindi nabibigyan ng tamang pagkilala dahil sa diskriminasyon.
Samantala, mag-isa si Romantica sa isang malaking hall, malungkot pa rin dahil sa pagiging bahagi ng beta class. Lumapit sa kanya ang isang estudyanteng nagngangalang Don, sabay tanong kung siya ba ang anak ni Baron Yu. Kinumpirma ito ni Romantica at nagtanong kung sino siya. Ipinakilala ni Don ang sarili bilang isang estudyante mula sa Alpha Class. Naupo siya at ipinaliwanag na nagre-recruit siya ng mga miyembro para sa kanyang party na naglalayong sumali sa Blue Moon, ang pinakamahusay na party sa academy. Inalok niya si Romantica na sumali, binanggit ang kanyang galing at linya ng pamilya bilang mga dahilan. Nakita ni Romantica ang pagkakataong makapasok sa Alpha Class, ngunit nagulat siya nang hilingin ni Don na makipag-date ito sa kanya kapalit ng kanyang rekomendasyon. Nagulat si Romantica at sinabing masyado itong mabilis dahil kakakilala lang nila. Tumawa si Don at sinabing iba siya sa karamihan, "I'm just built different. Kaya ko tapusin in less than 10 seconds, ipinilit ni Don na mali para sa isang noble tulad niya na makihalo sa mga filthy broke people sa beta class. Humingi si Romantica ng oras para mag-isip, kahit wala naman talaga siyang balak gawin iyon, at pumayag si Don. Iniabot nito sa kanya ang isang chuin, isang artifact mula sa kanyang bayan, na sinabing tradisyonal itong ibinibigay sa isang magiging kasintahan. Binuksan ni Romantica ang kahon at nakita ang isang sacrifice necklace mula sa Berserk. Agad niyang tinanong si Don, na sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi ako si Griffith, at iba ang brand na yan." Umalis si Don, sinabing maghihintay siya sa sagot ni Romantica. Biglang lumitaw si Desir mula sa likuran ni Romantica, na nagulat at napaupo sa sahig. Sinite siya nito dahil sa pagsingit ng walang paabi. Tinanong ni Romantica kung anong kailangan niya, at sinurpresa siya ni Desir sa pamamagitan ng pag-aalok na sumali siya sa kanyang party. Tumanggi si Romantica ng buong yabang, sinabing mas kaakit-akit ang pagsali sa Blue Moon, ang pinakamataas na alpha party, kaysa magsimula ulit kasama ang isang beta class na estudyante. Naintindihan ni Desir ang desisyon niya, pero iniwan ang isang liham sa mesa at sinabing basahin niya ito ng mag-isa. Kinuha ito ni Romantica at biniro na siguro isa itong nakakahiya at cheesy na love letter. Habang naglalakad palayo, bumulong si Desir sa kanyang tainga, "Itapon mo ito pagkatapos basahin," na ikinaunsettle ni Romantica. Tumingin-tingin si Romantica sa paligid bago binasa ang liham. Pero bigla siyang nairita dahil hindi niya ito mabasa, sobrang liit ng font size. Samantala, naglalakad si Desir sa corridors, iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Romantica sa liham. Alam niyang magagalit ito, pero kumpiyansa siyang makukuha ang kanyang pansin. Habang naglalakad, napansin niya ang isang femboy na nakaupo mag-isa sa isang bench. May isang paru-paro na umiikot sa femboy, na ikinatuwa ni Desir dahil hilig niya ang ganitong bagay. Ang pangalan ng femboy, Pram, pero malamang babae talaga siya. Sinundan ni Desir si Pram patungo sa isang arena upang panoorin ang kanyang sword practice. Habang nakamasid, biglang sumulpot si Romantica, dala ang galit at gustong humingi ng sagot tungkol sa liham. Ngunit agad siyang pinatigil ni Desir, sinabihan ng, "Silence, woman. Aphioy is talking." Napatingin si Romantica sa arena, kung saan magsisimula na ang sword practice. Habang pumipili si Pram ng isang malaking espada, napansin ni Romantica ang kanyang cute na kilos. Bigla niyang nasabi, "Grabe, gusto ko siyang iPeg gabi-gabi." Na parang isang hindi gaanong baliw na Jujutsu Kaisen fangirl sa Twitter. Nagsimula ang laban, at nagtaka si Desir kung bakit pinili ni Pram ang napakahabang espada sa halip na isang mas praktikal na longsword. Sa umpisa ng laban, agad na sumugod si Pram laban sa kanyang kalaban na si Peril, isang noble, at walang pag-aalinlangang iniwas-iwas ang kanyang espada. Nahirapan si Peril na harangin ang kanyang mga atake, habang unti-unting naiinis. Samantala, kapansin-pansin na nawawala ng hininga si Pram. Pinuri ni Romantica ang lakas ni Pram, pero napansin ni Desir na wala sa focus ang kanyang mga atake. Nang magsimula si Peril sa counter-attack, pilit na pinagtanggol ni Pram ang sarili, ngunit kulang ang precision ng kanyang mga galaw. Sa isang pagkakataon, sinubukan ni Pram umatake, pero madali siyang naiwasan ni Peril at nadi-disarm pa siya. Inamin ni Pram ang pagkatalo, at si Peril ang idineklarang panalo, bagamat halatang hindi siya nasiyahan. Nagkomento si Romantica na hindi bagay kay Pram ang malaking espada, ngunit naramdaman ni Desir na may paparating na gulo. Lumapit si Peril kay Pram, dala ang intensyong saktan siya gamit ang isang knuckle sandwich. Tumalon si Desir papunta sa arena upang pigilan ang gulo, pero itinuloy pa rin ni Peril ang pagsugod kay Pram at tinadyakan siya. Hinarang ni Desir si Pram at sinabing tapos na ang laban, pero galit na sinabi ni Peril na manahimik siya.
Nang magbiro si Desir na baka naiinggit o nasaktan si Peril sa talento ni Pram, biglang sumiklab si Peril at inatake siya gamit ang espada. Sa nakakagulat na twist, hinarang ni Desir ang espada gamit ang kanyang kamay at nabasag ito. Nagulat si Peril at napaatras, tinitigan siya ni Desir ng malamig at sinabing, walang sino man ang pwedeng humawak sa F-boy girlfriend ko nang walang kapalit. Napaatras si Peril, sabay hirit ng, hindi ko ipapahamak ang Percy balls ko, at umalis na may banta na hindi niya ito kakalimutan. Pagkatapos ng laban, tinulungan ni Pram si Desir gamutin ang kanyang nasugatang braso, halatang nag-aalala. Pinakalma siya ni Desir, sinabing ginamit niya ang magic upang mabawasan ang pinsala. Sumali si Romantica sa kanila, galit na sinasaway si Desir dahil sa pagiging pabaya nito. Samantala, natapos na ni Pram ang pagbibende sa braso ni Desir, sabay humingi ng paumanhin dahil nasaktan ito dahil sa kanya. Ngunit ngumiti lang si Desir at sinabing, wala yun, Pram. Pwede mo na lang akong bigyan ng head bilang pasasalamat. Napaluha si Pram, pakiramdam ay siya ang dahilan ng injury ni Desir, pero sinigurado nito na okay lang siya basta't walang nangyari kay Pram. Unti-unting ngumiti si Pram at ipinakilala ang sarili ng may init at kabaitan. Tumalon si Romantica sa usapan, ngiting-ngiti na parang bawat rotten Fujoshi sa Twitter kapag may bagong ship na sumabog sa fandom. Matapos ang kanilang pagpapakilala, nagpaalam si Pram at umalis. Tinanong ni Desir si Romantica kung ano ang gusto nitong sabihin. Napasimangot si Romantica, naalala kung bakit nga ba niya hinanap si Desir sa simula pa lang. Sinabi ni Desir na maghanap sila ng mas tahimik na lugar para mag-usap, at pumayag si Romantica. Habang nag-uusap, agad na hiniling ni Romantica na sabihin ni Desir kung ipinaalam na ba niya sa iba ang laman ng liham. Siniguro ni Desir na hindi niya ito sinabi kanino man, pero ipinaliwanag na alam na ng mga professors ang tungkol sa family secret niya. Kaya, kahit magaling ang magic skills niya, inilagay pa rin siya sa beta class. Sa liham, ibinunyag ni Desir na ang pamilya ni Romantica ay sobrang yaman noon. Pero biglang nagbago ang lahat nang simulan ng kanyang ama ang paghahanap ng Zen Zone Zero at nagsimulang mag-pull para kina Ellen Jo at Grace Howard. Ipinaliwanag ni Desir na kahit pa may mga S-rank agents ang pamilya niya, iniisip pa rin ng mga professors na, F2P, o free-to-play bozo lang siya. Dahil dito, hindi nila siya tinanggap bilang isang tunay na whale. Tahimik na inamin ni Romantica na alam na niya ito, kaya hindi na siya nagtaka nang inilagay siya sa beta class. Sinabi ni Desir na hindi siya dapat sumali sa Blue Moon na plano niya dahil malamang ay hindi siya igagalang ni Don kapag nalaman nito na F2P gamer lang siya. Sa halip, sinabi ni Desir na malugod niyang tatanggapin si Romantica sa kanyang party. Nagduda si Romantica, tinanong kung pinagbabantaan ba siya ni Desir na ipapaalam ang kanyang sikreto kung hindi siya sasali. Siniguro ni Desir na hindi niya gagawin iyon, sinabi niyang kung ayaw ni Romantica, magsisimula na lang siya ng party kasama ang pinakamagandang F-boy sa kanilang school, si Pram. Habang iniisip ni Romantica ang posibilidad ng pagsali sa grupo ni Desir, bigla niyang na-imagine kung gaano ka-cute na makita si Pram araw-araw, at kung posibleng mabuntis niya ito. Nagbuntong hininga siya, napapaisip pa rin, bago sinabi kay Desir, ang dami mong alam tungkol sa akin. Ang misteryoso mo talaga, hindi lang iyon, magaling ka rin sa magic at natalo mo pa si Ace, kahit nasa lower circle ka. Idinagdag ni Romantica na balang araw ay matutuklasan din niya ang sikreto ni Desir. Sa huli, pumayag siyang sumali sa kanyang grupo, pero may babala, yung ngiti mo. Nakakainis, tigilan mo yan, tumango si Desir, pero patuloy pa rin sa pagngiti. Nagkamayan sila upang selyuhan ang kasunduan, sa isip ni Desir. Ang urgency na kunin si Romantica at Pram sa kanyang grupo ay may kinalaman sa isang bagay na nangyari noong entrance ceremony. Nang pumasok siya sa academy, bigla siyang nakaranas ng parang Attack on Titan Season 4 Eren memory flashback mula sa kanyang past life. Naalala niya kung ano ang mangyayari 3 taon mula ngayon, ang pagdating ng Raid Shadow World. Ang Shadow World ay isang gumagapang na itim na ulap na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Para labanan ang kalamidad na ito, pumasok sila sa Shadow Worlds upang sakupin ito, ngunit nauwi sa trahedya nang harapin nila ang pinakamahirap na Shadow World na pinamumunuan ng pinakamatinding kalaban, low-budget CGI. Sa huling labanan, kakaunting mages, kabilang si Desir, ang tumayo laban kay Boromir, isang dragon na tumawa lang sa kanilang mortal na pagsisikap. Pero matapang na idineklara ni Desir, tatapusin ko ang paghahari mo ng takot. Nang umatake si Boromir gamit ang mga fireballs, ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell upang ma-neutralize ito. Sa tulong ng kanyang spell, nasil ni Desir ang kapangyarihan ni Boromir, na nagbigay ng pagkakataon sa kanyang mga kasama na labanan ang dragon. Ang kanyang kasama,
Si Rafalo, ang Light Knight, ay isang malakas na brawler na protektado sila mula sa buntot ni Boromir. Gumawa siya ng isang atake sa lupa upang gawing unstable ang field para kay Boromir. Si Ace, na pinalakas ng Magic Sword at ng kanyang bootleg Noble Phantasm, na inicast ni Zod the Great Mage, ang tumapos kay Boromir. Ginamit niya ang kanyang Excalibur upang pabagsakin ang dragon, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na tuluyang nagwakas sa banta ni Boromir. Nagdiwang si Desir at ang kanyang natitirang mga kasama matapos ang kanilang tagumpay. Sa wakas, nakahinga sila ng maluwag, iniisip na makakabalik na sila mula sa Shadow World, o iyon ang kanilang akala. Nang magtakip silim na sa dungeon, nagtataka ang mga kasama ni Desir kung bakit hindi pa sila na-i-transport pabalik. Pinakalma sila ni Desir, sinabing baka kailangan lang maghintay dahil nalinis na naman nila ang dungeon. Si Zod, gayunpaman, ay naging emosyonal, nagpaalala na mula sa 150 milyon na tao na lumaban kay Boromir, 6 lang silang nakaligtas. Siguro kasi hindi sila nag-subscribe sa channel natin, biro niya na may halong lungkot. Si Desir, sa kabila ng ngiti, ay nakaramdam ng matinding dalamhati habang naaalala ang kanyang mga nahulog na kasama, kabilang si Romantica at ang real one, na si Pram. Hindi niya matanggap na nawala ang F-boy na iyon, sinubukan ng Non na magdala ng mas positibong usapan, pero sinagot siya ni Zod, hindi natin pwedeng itaas ang palda mo at maging masaya na 150 milyon ang namatay dahil sa skill issue nila. Ang Non, seryoso, ay nagpropose na ipagdasal na lang ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Hinimok ni Desir ang lahat na magpakalma upang maiwasan ang pagtatalo. Pinuri ng Non si Rafalo dahil sa pagharang nito sa atake ni Boromir gamit ang kanyang shield. Pero si Rafalo, mapagpakumbaba, ay sinabing malaki ang naging papel ni Desir sa laban. Si Zod naman ay humanga sa kakayahan ni Desir na gumamit ng inverse magic upang masil ang mga spells ni Boromir, lalo na't isa lang siyang lower circle mage. Dagdag pa niya, sayang, hindi napansin ang talento mo dahil broke as mofo ka lang. Sinabi rin ni Zod na kung nasa Magic Tower si Desir noon, sinigurado niyang susuportahan niya ito. Nagtanong si Rafalo sa lahat kung ano ang plano nila kapag nakabalik na sila. Ang brawler ay nagplano na ibalik ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan sa kanilang pamilya at bigyan sila ng marangal na libing. Ang Non naman ay balak bumalik sa kanlurang rehiyon upang alagaan ang mga pamilya ng biktima at magtayo ng memorial at temple para sa mga kaluluwang nawala. Binanggit ni Zod ang kahalagahan ng pag-iwas sa isa pang Rage Shadow World, sabay sabi, kailangan nating mag-G. Lahat ay tumingin kay Ace para sa kanyang sagot, pero nanatili siyang tahimik dahil hindi pa nila na-unlock ang kanyang dialogue option. Sa wakas, tinanong ni Rafalo si Desir kung plano niyang bumalik sa Heban Academy. Naalala ni Desir ang ngiti ni Romantica habang ikinukwento nito ang kanyang tahanan malapit sa dagat, at ang mga luha sa kanyang mukha sa huling sandali ng kanyang buhay. Masakit iyon para kay Desir, pero sinabi niya kay Rafalo na iisipin niya pa ang sagot sa tanong nito. Biglang bumukas ang mga mata ni Boromir, at isang malakas na hangin ang humampas sa kanila. Naging alerto silang lahat, nagtatanong kung buhay pa ba ang dragon. Ipinaliwanag ni Zod na ang lakas ay nanggagaling sa puso ng dragon. Sinabi niya na ang puso ng dragon ay hindi lang basta nagpapump ng dugo. Ito rin ay nag-iipon at nagpapalibot ng napakalaking dami ng mana. Nang namatay ang dragon, huminto ang pagdaloy ng dugo, at ang mana, na wala nang mapupuntahan, ay magsisimulang mag-explode. Ang catch, nakalimutan niya itong sabihin sa lahat. Nagsimulang mag-crack ang lupa sa paligid nila, itinayo ni Rafalo ang kanyang shield sa harap nila at nagcast ng protective barrier. Galit siyang nagtanong kay Zod kung bakit hindi ito nabanggit bago nila pinatay si Boromir. Sumagot si Zod na walang may karanasan dito dahil ito ang unang beses na natalo ng tao ang isang dragon. Dagdag pa niya, kahit nasa perpektong kondisyon sila, wala silang magagawa laban sa ganitong kalakas na kapangyarihan. Sinubukan ni Desir na i-invert ang explosion, pero agad na nabasag ang kanyang spell. Sinabi ni Zod na wala itong silbi dahil ang kinakaharap nila ay parang isang pure Oppenheimer bomb na malapit ng sumabog. Sinabi niyang dapat na lang silang maghanda sa kanilang katapusan. Ngunit tumanggi si Desir na tanggapin ito bilang kanilang katapusan. Hindi niya maatim na hindi na niya magagawang manood ng YouTube habang kumakain. Naalala niya ang mga mukha ng kanyang mga kasama at humawak sa pag-asang huwag sumuko. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagmulat ng mata at natagpuan ang sarili sa unang araw ng paaralan. Sa madaling salita, delusional lang talaga siya. Ang mga alaala niyang ito ang nagbigay kay Desir ng determinasyon na gisingin ang talento ng maraming tao hanggat maaari upang maiwasang mamatay muli ang kanyang mga kasama. Sa mga mandirigma na lumaban sa digmaan, si Pram ang pinakamabilis na swordsman, at ang pinakatight na femboy.
Naniniwala si Desir na kung ganoon nakalakas si Pram ng walang tamang training, kaya niyang gawing mas malakas pa ito. Si Ace naman ay isang Magic Knight na kabilang sa pinakamataas na circle. Mayroon siyang Ice Magic at kaya ring gumamit ng Vision Magic, isang kakayahang imposibleng i-reverse. Siya ang pinakamalakas na knight kapag may hawak na espada, lalo na kapag ginagawa niya ang Saber BS na parang diretsyong kinuha mula sa Unlimited Blade Works. Habang umiiyak si Desir, napagtanto niyang naglaban sila ng walang kabuluhan at nawala ang lahat ng kanyang mga kasama para sa wala. Habang tinitingnan niya ang paligid, napagtanto niyang lahat ay pareho pa rin, hindi ito isang panaginip. Literal siyang nag-load ng save mula sa huling checkpoint. Habang naglalakad kasama si Loria sa unang araw ng klase, nakita ito ni Desir bilang pangalawang pagkakataon upang maiwasan ang trahedya. Buo ang kanyang determinasyon na makamit ang isang Steins Gate ending. Sa kasalukuyan, dinala ni Desir sina Romantica at Pram upang makilala si Professor Bridget. Skeptical si Romantica, pero tiniyak ni Desir na okay lang ito. Kumatok siya sa pintuan, at nginitian sila ni Bridget habang iniimbitahan silang pumasok. Pagpasok nila, binati ni Desir si Bridget at sinabing narito siya upang mag-apply para magtayo ng party. Habang pinaghahandaan sila ng tsaa para maging komportable, biglang naging seryoso si Bridget at tinanong kung bakit gustong bumuo ni Desir ng party. Diretsyong sinabi ni Desir, plano kong ma-promote sa Alpha Class sa pagiging up lang. Napatawa si Bridget, sabay tanong kung alam ba niya kung gaano kahirap manalo sa tournament. Tumango si Desir at sinabing, no, I'd win. Nagtanong si Pram kung talaga bang napakahirap ma-promote. Ipinaliwanag ni Bridget ang mechanics ng tournament. Sinabi niyang ang academy ay nagdaraos ng isang rankang tournament upang matukoy ang ranggo ng mga estudyante sa bawat baitang. Pwedeng sumali ang parehong alpha at beta class members, ngunit kailangan nilang bumuo ng party na may 3 hanggang 6 na miyembro. Ito ay isang laban sa pagitan ng mga party, at ang nanalong party ay tataas ang ranggo. Nagkomento si Romantica na ang party na may mas maraming miyembro ay may kalamangan, pero ipinaliwanag ni Bridget na hindi ito laging totoo. May individual assessment din, na sinusuri kung gaano kahusay mag-ambag at sumuporta ang bawat miyembro sa tagumpay ng kanilang party. Sa qualifying round, ang mga nanalong party ay sasabak sa final round sa isang artificial shadow world. Ang mga nasa top 9 ay bibigyan ng titulong single rankers, at ang isang single ranker ay maaaring ma-promote mula beta class patungong alpha class. Idinagdag ni Bridget na ang rankang tournament ay tinatawag ding promotional tournament, pero walang nakaka-promote noon dahil galit ang mga professor sa ideyang makakuha ng magandang bagay ang mga mahihirap. Binagsak ni Romantica ang mesa, galit na sinabing halata naman na ang alpha class ay laging nauuna sa beta class. Sumang-ayon si Professor Bridget, sinabing ang mga alpha class students lang ang laging napapasama sa top 9 noon, kaya parang imposible para sa beta class na ma-promote. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Desir, kailangan lang natin makita kung ano ang kaya natin. Sinubukan ni Romantica na magprotesta, pero sinabi ni Desir na kapag nakapasok ang mga beta class members sa top 9, mapapatunayan nilang mali ang mga professor na iniisip na walang talento ang beta class. Nagkomento si Bridget na professor din siya, pero hindi tulad ng iba. Dagdag pa niya, kung manalo sila, pwede nilang baguhin ang bulok na sistema ng academy. Sinabi rin niya na kung manalo si Desir, papakasalan siya nito para matapos na ang pagiging single niya ng higit 30 taon. Tinanggap ni Desir ang deal dahil sinabi niyang hilig niya ang MILFs at femboys. Tinanong ni Bridget sina Romantica at Pram kung gusto pa rin nilang sumali sa party ni Desir matapos marinig ang lahat ng ito. Pumayag sila, at sinimulan na ni Desir ang kanilang training. Sa training room, gumuhit si Desir ng bilog sa dingding at sinabi kay Romantica na kailangan niyang sanayin ang kanyang magic accuracy. Dumpensa si Romantica, sinabing magaling na siya rito, at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagcast ng maraming magic circles na tumama sa target. Pero 3 lang ang tumama sa bilog, proud pa rin siya, pero sinabi ni Desir na kailangan niyang ay patama lahat sa gitna ng bilog. Nais sana niyang magprotesta, pero sinabi ni Desir na kailangan niya ng accuracy para makapasok sa alpha class. Sinabi pa niyang naniniwala siyang kaya ito ni Romantica dahil nagawa ito ng bersyon niya mula sa nakaraan. Tinukso pa siya ni Desir, kung hindi mo kaya, kukunin ko si Pram bilang male wife ko. Naiinis, tinanong ni Romantica kung ano ang gusto niyang gawin. Inabutan siya ni Desir ng isang bola at sinabing ilipat ito sa bilog sa kabilang bahagi ng kwarto gamit ang kanyang Nen abilities, aka wind magic. Umupo si Romantica sa sahig, iniisip kung paano ito gagawin. Sinabi ni Desir na huwag siyang mag-alala at gamitin lang ang mga basic ng kanyang wind magic, i-visualize ang hangin at mag-focus. Malalim na nag-concentrate si Romantica sa bola,
Inisip ang daloy ng hangin, at biglang umangat ang bola. Binitawan niya ang kanyang kapangyarihan, at ang hangin ang nagtulak sa bola, pero hindi ito masyadong lumayo. Namangha si Desir na na-figure out niya agad ito at sinabing magpatuloy siya sa practice. Napangiti si Romantica, namumula pa sa papuri ni Desir. Pagkatapos, lumapit si Desir kay Pram, na sabik malaman kung ano ang ituturo niya. Sinabi ni Desir, pwede kitang turuang magdoji, pero wala na akong kailangang ituro sa'yo. Ipinaliwanag niya na naperpekto na ni Pram ang kanyang kakayahan bilang isang swordmaster, at malakas na siya upang manalo sa rangkang tournament. Ngunit nalungkot si Pram, sinabing hindi ito totoo. Alam ni Desir na magiging unstoppable si Pram kung may lalabas niya ang buong potensyal niya. Naalala niya kung paano lumaban si Pram noon gamit lang ang isang rapier, at tinanong niya kung bakit pumili si Pram ng napakahabang espada ng labanan niya si Peril mula sa Alpha Class, kahit mas bagay sa estilo niya ang isang mas magaan na sandata tulad ng rapier. Nagulat si Pram nang malaman ni Desir ang tungkol sa kanyang fighting technique, ngunit hindi niya gustong ipaliwanag ito. Iginiit ni Desir na kailangan niyang malaman dahil maaapektuhan nito ang combat strategy ng kanilang party. Sa huli, pumayag si Pram ngunit sinabi niyang dapat siyang sundan ni Desir. Habang naglalakad, tinanong ni Pram ang tungkol sa training ni Romantica. Sinigurado ni Desir na magiging maayos si Romantica at hindi kailangang istorbohin. Tumigil si Pram at sinabing mukhang malaki ang tiwala ni Desir kay Romantica. Tumugon si Desir, nagtitiwala ako sa kanya tulad ng pagtitiwala ko sa'yo. Nagulat si Pram ngunit natuwa rin sa sinabi ni Desir. Pagdating nila sa kwarto ni Pram, ipinakita niya kay Desir ang kanyang rapier. Ipinaliwanag ni Pram na hindi niya nakilala ang kanyang ama, na isang noble, habang ang kanyang ina naman ay isang commoner. Anak siya sa labas, at ang rapier ay ang tanging iniwan ng kanyang ama, maliban sa kanyang ina, na may kakaibang hair braid. Sigurado si Desir na ito ang parehong espada na ginamit ni Pram noon. Nang iabot ito ni Pram kay Desir, namangha siya sa ganito. Sinabi ni Pram na nagsimula siyang magsanay gamit ang espada sa edad na 6, umaasang maging isang anak na karapat-dapat sa espada. Ngunit bago pumanaw ang kanyang ina, pinanggako niya kay Pram na huwag kailanman dalawin ang kanyang ama. Malungkot na tinanggap ni Pram ang kahilingan ng kanyang ina. Sinabi pa nito na mahal siya bago ito binawian ng buhay, ngunit hindi kailanman ibinunyag ang pangalan ng kanyang ama. Naintindihan ni Desir na para sa isang noble, ang pagkakaroon ng anak sa isang commoner ay isang malaking kahihiyan. Alam niyang nasa panganib si Pram kung sakaling magpunta ito sa kanyang ama. Sinabi ni Pram na nag-enroll siya sa academy dahil maraming nobles ang naroroon, umaasang makakahanap siya ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Isang araw, ipina-appraise ni Pram ang espada sa bayan, ngunit sinabihan siyang wala itong halaga at hindi kailanman gagamitin ng isang noble. Napaiyak si Pram, sinabing akala niya ay mahal ng kanyang ama ang kanyang ina kaya't iniwan ito ng isang mahalagang bagay. Ngunit nang malamang walang halaga ang espada, itinapon niya ito, panang akong hindi na niya ito gagamitin muli. Pagbalik sa training, si Romantica ay nagpapaikot na ng bola gamit ang kanyang wind magic at sa wakas ay tumama ito sa bilog. Proud na tinanong niya si Desir kung ano ang masasabi nito, masaya sa kanyang progress matapos ma-master ang skill sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Desir at sinabing magaling ang ginawa niya. Ngunit itinuro niya na ang bola ay wala sa gitna ng bilog, kaya hindi pa rin ito bibilang. Napaikan si Romantica, halatang na-frustrate, lumapit si Desir sa kanya ng malapit, na nagdulot ng matinding pamumula sa mukha ni Romantica dahil sa kahihiyan. Ano, Romantica, kakayanin mo ba ito o kukunin ko na lang si Pram bilang asawa ko? Biro ni Desir, na lalong nagpagalit kay Romantica. Naalala ni Desir ang red along ibinigay ni Don kay Romantica at biglang may napagtanto. Nahihiya si Romantica nang tanungin kung bakit siya tinitingnan, ngunit hindi siya pinansin ni Desir at agad itong lumapit kay Pram upang hilingin na makita muli ang kanyang espada. Tumanggi si Pram, sinabing naibenta na niya ito, at dinala niya si Desir sa tindahan kung saan niya ito ibinenta. Habang naglalakad sila sa palengke, napansin ni Desir na walang nagbago, pareho pa rin ito ng itsura mula sa kanyang nakaraan. Sa dulo ng isang makitid na eskinita, narating nila ang tindahan na may karatulang malinaw na nagsasabing, walang refund. Sinabi ni Pram na ayaw na niyang hawakan muli ang espada, ngunit ngumiti si Desir at sinabing bigyan lang siya ng pagkakataong patunayan ang isang bagay. Kumatok si Desir sa pintuan, at binuksan ito ng isang malaking lalaki na pinapasok sila at agad na nilock ang pinto. Sa loob, nakilala nila ang may-ari ng tindahan na si Wuwan, na diretsong nagtanong kung bibili o magbebenta sila. Sinabi ni Desir na nais niyang bilhin ang rapier na naibenta ni Pram. Tumawa si Wuwan at sinabing walang halaga ang espada bilang isang sandata,
ngunit kakaiba ito, sobrang gun at tila bihirang bagay. Sinabi ni Desir na, ito ay isang chuan, na ikinagulat ni Wuwan. Ipinaliwanag ni Desir na ang chuan ay isang tradisyonal na regalo ng mga maharlika para sa kanilang mga kasintahan, na lalong ikinagulat ni Pram. Sinabi pa ni Wuwan na hindi niya ito mabuksan, kaya hindi niya lubos na matukoy ang halaga nito. Nang tanungin ni Desir ang presyo, sinabi ni Wuwan na 40 silver. Agad na nagreklamo si Pram, sinabing binili lang ito sa kanya sa halagang 3 silver at hindi niya sinabi na ito ay isang chuan. Ipinaliwanag ni Wuwan na bilang espada, ganoon lang ang halaga nito, ngunit bilang isang chuan, ang halaga nito ay tumaas. Galit na tinawag ni Pram na swindler si Wuwan at muntik na siyang makipagtalo, ngunit pinigil siya ni Desir. Mahinahon niyang sinabi na bibilhin niya ito, at tinanggap ang presyo. Napangiti si Wuwan at sinabing dapat pala mas mataas pa ang siningil niya dahil hindi man lang tumawad si Desir. Kinuha ni Desir ang espada at maingat itong sinuri. Sinabi ni Wuwan na huwag na siyang mag-aksaya ng oras dahil kahit sino man, lalo na isang amateur, ay hindi mabubuksan ang espada. Ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell upang i-analyze ang espada at nakita ang isang inskripsyon sa loob nito. Ibinigay niya ito kay Pram, na nag-alinlangan pa rin, ngunit sinabi ni Desir, magtiwala ka lang sa akin. Hinikayat niyang hilahin ni Pram ang groove sa hawakan at bunutin ang talem. Sinubukan ni Pram, at nagulat siya nang mabunot niya ang talem. Ang espada ay nagliwanag ng maliwanag, na ikinagulat ni Wuwan. Namangha si Pram nang makita ang makinang na metal, na hindi kamukha ng bakal o pilak. Hindi ko pa ito nakikita kahit kailan, sabi ni Pram. Ipinaliwanag ni Desir na ito ay dahil ang espada ay gawa sa banem. Agad na naging interesado si Wuwan at tinanong si Desir kung sigurado siya na banem ang materyal. Tumango si Desir at ipinaliwanag, ang banem ay mas matigas kaysa sa bakal ngunit mas magaan pa sa balahibo, ginagamit sa paggawa ng mga pinakamataas na kalidad na sandata. Masaya si Desir na muling naibigay kay Pram ang espada na ginamit nito sa nakaraan. Habang papalabas na sila, hinarang sila ng bantay sa pintuan. Sinabi ni Desir kay Wuwan na alisin ang bantay, ngunit iginiit ni Wuwan na bitawan muna nila ang espada. Tumanggi si Desir at ipinaalala kay Wuwan na nagkasundo sila at nabayaran na niya ang espada. Iginiit ni Wuwan na dahil gawa ito sa banem, hindi niya maaaring payag ang dalhin nila ito palabas. Lumapit ang bantay, iniutos sa kanila na iwan ang espada at umalis. Ngumiti si Desir, napansin niyang ang tono ng bantay ay nagpapaalala sa kanya ng isang dating kaibigan. Nang tumanggi si Desir, agad na inundayan siya ng bantay ng espada, ngunit iniwasan ito ni Desir nang hindi man lang tumingin, na ikinagulat ng bantay. Sumigaw si Wuwan sa bantay, ayusin mo sila, ngunit natigilan ang bantay nang makita si Pram na pumosisyon sa isang fighting stance. Sinabi ni Pram kay Desir na hayaan na siya ang humarap sa laban, sabay babala sa bantay, hindi ko gusto ang pakikipaglaban, pero ipagtatanggol ko si Desir kung kinakailangan. Ngumiti si Desir at biniro si Pram, mukhang gagamitin mo ang espada na sabi mo ayaw mo nang hawakan. Napahiya si Pram, ngunit lalo lamang itong kinilig sa papuri ni Desir. Ipakita mo sa kanila ang kakayahan mo, sabi ni Desir, habang nakangiti at naghihintay sa labanan. Humarap si Pram sa bantay, na mayabang na mumisi, sa isip ni Pram, hindi niya lubos maintindihan kung bakit alam ni Desir ang maraming bagay tungkol sa espada niya at kung bakit ito tumutulong sa kanya. Pero isa lang ang sigurado niya, handa siyang lumaban para kay Desir. Sumugod si Pram patungo sa bantay, na itinaas ang espada para sa isang slash. Ngunit ito'y isang feint, imbes na mag-slash, biglang pumorma ang bantay para sa isang suntok. Nabasa ni Pram ang galaw, iniwasan ang suntok, at mabilis na pumwesto sa likod ng bantay. Muling sumugod si Pram, ngunit hinato siya ng bantay gamit ang malaking espada nito. Nag-alala si Desir at sumigaw, Pram, ngunit tumigil si Pram, inilagay ang kanyang espada sa harap, at hinintay ang pag-atake. Nang tumama ang espada ng bantay sa espada ni Pram, agad itong naputol sa dalawa. Sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Pram ang hawakan ng kanyang espada upang tamaan ang ilalim ng baba ng bantay, agad itong nawalan ng malay. Dali-daling lumapit si Desir kay Pram, nagtanong kung okay lang siya. Tumango si Pram at nagpasalamat kay Desir sa pagbibigay muli ng pagkakataong magamit ang espada ng kanyang ama. Sinabi ni Desir na wala iyon at iminungkahing umalis na sila. Biglang tumawa si Wuwan, sinabing hindi sila makakaalis dahil tanging ang bantay lamang ang makakapagbukas ng mabigat na pinto. Hindi na nagsalita si Pram, sa halip, ginamit niya ang kanyang espada upang hatiin ang pintuan sa dalawa, na ikinagulat ni Wuwan. Tahimik na lumabas sina Pram at Desir, dumaan sa ilalim ng sirang pintuan. Samantala,
Patuloy na nagpa-practice si Romantica. Sa wakas, napalipad niya ang bola gamit ang kanyang wind magic patungo sa bilog. Pinatigil niya ito sa kalagitnaan at pinabagsak ng eksakto sa gitna. Labis siyang natuwa at gusto niyang ipakita kay Desir ang progreso niya, pero wala ito roon. Nagpatuloy siya sa pagsasanay, gamit naman ang wind strikes upang tamaan ang bilog sa dingding. Sa pagkakataong ito, tumama lahat ng kanyang spell sa gitna ng target, na agad niyang ipinagdiwang. Makaraan ng ilang sandali, pumunta si Romantica upang makipagkita kay Don at ibigay ang kanyang sagot. Inakala ni Don na tinanggap niya ang alok nito, kaya sinabi niyang oras na para makilala ang iba pang miyembro ng Blue Moon. Ngunit nagulat siya nang ibalik ni Romantica ang tsuan na ibinigay niya. Sinabi ni Romantica na sumali siya sa isang party sa beta class. Tumawa si Don at tinanong kung tinakat ba siya, itinanggi ito ni Romantica at sinabing pinili niyang sumali. Bagamat hindi niya nagustuhan noong una, natututo na siyang magsaya habang nagsasanay upang mapabuti ang kanyang kakayahan. Tinanong niya si Don kung iniisip ba nito na ang mga commoner sa beta class ay basura. Oo, walang alinlangang sagot ni Don. Dito ibinunyag ni Romantica na dati siyang isang commoner, bagay na ikinagalit ni Don. Sinabi nito, kung alam ko lang, hinding-hindi kita iimbitahan sa party namin. Sa halip na magalit, kinumendahan ni Don ang katapatan ni Romantica. Ngunit ramdam ni Romantica ang pagkadismaya, na pagtanto niyang tama si Desir tungkol kay Don. Sinabi niya kay Don na ang layunin nila ay talunin ang Blue Moon Party at maging bahagi ng Alpha Class, kaya magiging magkalaban sila. Tumugon si Don, ikinalulugod kong durugin kayo. Binalaan ni Romantica si Don na huwag silang maliitin dahil sila'y malalakas. Matapos iyon, umalis na siya. Dumating na ang panahon para sa qualifying round ng rankang tournament sa Artificial Shadow World. Sina Desir, Romantica, at Pram ay madaling tinalo ang bawat kalaban, umaakyat mula sa pinakamababang ranggo na 110th patungo sa 30th. Samantala, sa silid ng Alpha Class, binasa ng professor na namumuno ang isang artikulo tungkol sa ranggo ng party ni Desir. Napag-usapan ang posibilidad na ma-promote sila sa Alpha Class, bagay na labis na ikinagalit ng professor. Hindi natin maaaring hayaan na dungisan ng Beta Class ang reputasyon ng Alpha Class. Galit niyang sabi, ngunit agad niyang inayos ang sarili, sinabing kahit mga first years pa lamang ang Blue Moon Party, dapat nilang protektahan ang kanilang pride at tradisyon bilang mga Alpha. Ipinilit niyang gawin ang lahat ng paraan upang maalis ang grupo ni Desir sa final tournament at pigilan silang maging single rankers. Tinanong niya si Acest, ang pinuno ng Blue Moon, kung kaya niyang talunin si Desir. Kumpiyansa si Acest at sinabing, oo, kaya ko, sinabi ng professor, siguraduhin mo ang tagumpay natin. Si Acest, na naaalala si Desir bilang ang unang taong nagbigay sa kanya ng pagkatalo, ay determinado na talunin ito sa muli nilang paghaharap. Habang nagpaplano si Desir, napagtanto niyang handa na sina Pram at Romantica para sa susunod na hakbang sa kanilang pagsasanay. Dinala niya sila sa aklatan at inilagay ang isang malaking tumpok ng libro sa harapan nila, na nagdulot ng pagkagulat kay Romantica. Ipinaliwanag ni Desir na ito'y mga history books, sinabi niyang ang final round ay magaganap sa isang shadow world na inihanda ng Academy, kaya't kailangang maunawaan nila ang mga makasaysayang pangyayari at insidente na maaaring ulitin doon. Naintindihan ni Pram na ang mga libro ay magbibigay sa kanila ng kinakailangang kaalaman tungkol sa kasaysayan. Ngunit nag-aalala si Romantica, paano kung iba ang piliing events? Ngumiti si Desir, sinabing, pinili ko na ang mga pinakamalamang na posibilidad. Sa totoo lang, alam na ni Desir kung aling shadow world ang kanilang kakaharapin, kaya't binabasa niya ang eksaktong librong iyon habang sila'y nag-aaral. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaral, dumating si Acest, na lumikha ng tensyon sa paligid. Hindi agad naintindihan ni Pram ang bigat ng presensya nito, ngunit agad na tinanong ni Romantica, bakit ka nandito? Sumagot si Acest, matagal na rin, 2 buwan, sa totoo lang. Pinuri siya ni Desir sa pagsali sa Blue Moon, sinabing magandang desisyon ito dahil ito ang pinakamalakas na party sa Academy. Ngunit tumanggi si Acest, sinabing hindi ang Blue Moon ang pinakamalakas dahil hindi bahagi si Desir ng kanilang grupo. Diretso niyang sinabi ang dahilan ng kanyang pagpunta, ngunit pinutol siya ni Desir, sinabing alam na niya. Nagulat si Acest, sinabi ni Desir, alam ko, narito ka para magdeklara ng gyera laban sa akin. Ngumiti siya at idinagdag, naiintindihan ko, ipinakita ni Acest ang kanyang respeto sa mga itinuring niyang karapat-dapat na mga karibal. Pinuri niya ang katalinuhan ni Desir, inamin na minamaliit niya ito noong una silang nagkita, ngunit nangako siyang tatalunin siya sa tournament. Natutuwa si Desir dahil ito mismo ang plano niya, ang makita ni Acest na karibal siya, upang lalo itong magsikap at tumibay. Sa isip ni Desir,
Inaabangan niya ang araw na makikipaglaban sila sa iisang panig upang baguhin ang mundo. Dumating ang araw ng tournament, ginanap sa isang napakalaking arena. Ang lahat ng mga party ay naghahanda na pumasok sa Shadow World habang binabasa ng announcer ang mga patakaran. Tumitig si Don sa kanyang target na si Romantica, habang si Peril naman ay hindi inaalis ang tingin kay Pram. Ipinaliwanag ng announcer ang mga patakaran, maaari nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang lumaban, at sino mang malubhang masaktan ay madidiskwalipika. Ang sino mang magbibigay ng malaking kontribusyon sa tagumpay ng kanilang grupo ay gagantimpalaan ng mga puntos, at ang top 9 players ay bibigyan ng titulong single rankers. Binanggit ni Pram na sila ang pinakamababa ang ranggo kumpara sa iba, ngunit sinabi ni Desir, dahil doon, mas may dahilan tayong magtagumpay, maging sa pag-clear ng Shadow World o sa pagtalo ng ibang mga kalahok upang makaakyat sa tuktok. Bumukas ang pintuan ng Shadow World, hudyat ng pagsisimula ng tournament. Ang unang team ay pumasok na, at bagamat halatang kinakabahan sina Pram at Romantica, inilagay ni Desir ang kanyang mga kamay sa kanilang mga balikat at sinabing, ayos lang to. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin, tumango sila, muling nakaramdam ng kumpiyansa, at pumasok na rin sa gate. Habang papalapit si Desir sa liwanag, naramdaman niyang ini-teleport na siya papunta sa Artificial Shadow World. Inanunsyo ng announcer na ang kanilang mga lokasyon ay naitalaga ng random, at hinimok silang gawin ang lahat ng makakaya upang maklear ang mundo. Agad na nagpasya si Desir na hanapin sina Pram at Romantica dahil magkakahiwalay sila. Sa kabilang banda, isa sa mga kalahok ang naglalakad sa isang bukas na parang, nagrereklamo tungkol sa pagkasunog ng balat niya sa araw. Biglang hamampas ang hangin, na sa unay ikinatuwa niya. Ngunit hindi niya alam, ito pala'y isang atake, nang hindi niya namamalayan, tinamaan siya ng wind magic ni Romantica, at siya'y agad na nadiskwalipika. Ang natirang mga kalahok, 27, samantala, nag-iikot si Pram, nagrereklamo habang hinahanap si Desir. Nasaan na kaya siya? Tanong niya, parang isang nawawalang tuta. Sinabi ni Romantica, pasalamat tayo na magkasama tayong dalawa. Tumitig si Pram kay Romantica gamit ang kanyang puppy eyes at mahina niyang tinanong, sa tingin mo, okay lang kaya si Desir? Napansin ni Romantica ang kakatean ni Pram, ngunit agad niya itong binaliwala at muling nag-focus sa paghahanap kay Desir. Ginamit niya ang kanyang wind magic upang suriin ang paligid ng kagubatan, at natuklasan niya ang dalawang kalahok na malayo at isa pang malapit sa kanilang lokasyon. Agad siyang nag-cast ng wind spell papunta sa kalapit na kalahok, ngunit ito'y na-invert. Napagtanto niyang si Desir ito, bago pa sila makalapit, hinarap sila ng dalawang kalahok. Isang babaeng noble ang ngumiti ng mapanlait at nagsabing, hindi mo ba alam na ang detection magic mo ang nagbigay ng lokasyon mo sa amin? Ang kanyang lalaking kasama naman ay tumawa at tinawag silang, beta trash. Agad na pumwesto si Pram sa isang sword stance, habang matapang na sinabi ni Romantica, ituturo namin sa inyo kung sino ang tunay na basura. Tumawa ang lalaking noble, sinabing tuturuan niya sila ng pagkakaiba ng mga classes. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, mabilis na tumalon si Pram at nilusob siya. Nagulat ang noble, ngunit nagawa niyang harangin ang espada ni Pram. Galit na sinabi niyang wala itong respeto. Tinulak niya si Pram pabalik, at agad namang bumalik si Pram sa tabi ni Romantica. Napagtanto nilang hindi nagtagumpay ang kanilang ambush. Inamin ni Romantica, mukhang hindi rin sila mahihina. Tinanong ng babaeng noble ang kanyang kasama kung ayos lang ba siya, ngunit sinermonan siya nito, tumigil ka sa pag-aalala tungkol sa akin at mag-focus ka sa laban. Muling naglaban sina Pram at ang lalaking noble, palitan ng matitinding salpukan ng espada. Sa kabilang banda, nag-cast ng water spell ang babaeng noble, nagpapadala ng water balls kay Pram. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Pram, na parang isang kidlat habang tumatakbo sa paligid. Sa galit, hinampas ng lalaking noble ang lupa gamit ang kanyang espada, lumikha ng makapal na alikabok sa lugar at ginawang imposible ang paningin. Tumawa siya, sinabihan ng babaeng noble na samantalahin ang pagkakataon at gumamit ng area magic upang tapusin sila. Ngunit ang diversion na iyon ay naging pabor sa Romantica. Sa tulong ng hangin, natukoy niya ang lokasyon ng babaeng noble. Mabilis siyang nag-cast ng wind ball, tinamaan ang babae, at agad itong nadiskwalipika. Pagkatapos, ginamit ni Romantica ang kanyang wind magic upang maalis ang alikabok, sabay pangungot siya sa lalaking noble, salamat sa pagbibigay ng lokasyon mo gamit ang area magic mo. Habang naghahanda si Romantica na atakehin ang noble, biglang lumitaw si Pram sa likuran nito at sinabing, huwag kang magpabelang ng pansin. Agad na humarap ang noble at inatake si Pram gamit ang espada niya, ngunit tumalon si Pram upang umiwas. Nang bumalik ang atensyon ng noble sa harapan,
Nakapwesto na si Romantica at nakatarget ang isang wind ball diretso sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan ng spell ni Romantica ang lalaking noble, na nag-eliminate dito. Tumayo si Romantica ng may kumpiyansa, sabay sabing, nakuha nyo ang nararapat sa inyo dahil minamaliit nyo ang beta class. Inanunsyo ng announcer na 25 na lang ang natitirang mga kalahok. Biglang sumigaw si Romantica, tinatanong si Desir, hanggang kailan ka magtatago? Lumabas si Desir, nakangiti, at sinabing, ayos naman kayo, kaya hindi ko na kailangang makialam. Napangiti si Pram nang makita siya, habang si Romantica ay agad na nagtanong kung ano ang masasabi niya sa kanilang laban. Ngumiti si Desir at sinabing, maganda ang ginawa nyo. Agad na nagyabang si Romantica, sinabing, natural lang yan. Tinanong naman ni Pram kung paano ang kanyang performance. Tumawa si Desir, sabay tapik sa ulo ni Pram, magaling din ang ginawa mo. Halatang tuwang-tuwa si Pram sa papuri, di nagtagal, unti-unting nagdilim ang kalangitan dahil sa makapal na ulap. Habang bumubuhos ang ulan, ang iba pang mga kalahok ay patuloy na nag-aalisan ng isa't isa, hanggang sa 18 na lang ang natitira. Ipinaliwanag ni Desir sa kanyang team na para ma-promote sa Alpha Class, kailangan nilang magtagumpay sa dalawang paraan, ay clear ang Shadow World o makapasok sa top 9. Tinanong ni Romantica kung posible bang i-clear ang Shadow World. Sumagot si Desir, hindi, kasi, kapag sinubukan natin, magkakaisa ang ibang mga party para pigilan tayo. Idinagdag niya na mas madali ang makapasok sa top 9 dahil maglalaban-laban ang ibang mga party sa isa't isa, at kailangan lang nilang mag-survive hanggang siyam pa ang maalis. Sinabi ni Romantica na hindi kasing dali nito tulad ng iniisip ni Desir, ngunit naniniwala si Pram na kaya nila ito. Habang nakaupo sa lupa, iginuhit ni Pram ang kanilang mga mukha, na ikinatawa ni Romantica. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tiwala sa kanilang grupo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya't nagmadali silang magtago sa ilalim ng isang puno. Napagtanto nilang hindi agad titigil ang ulan, kaya napagpasyahan nilang maghintay. Sa gitna ng ulan, isang tunog ng kampana ang narinig mula sa kabilang dako ng parang, narinig din ito ng ibang mga kalahok. Ipinaliwanag ni Desir na ang tunog na iyon ay mula sa clock tower, na napag-aralan nila noon. Naalala ito ni Romantica mula sa kanilang mga pinag-aralan. Inanunsyo ng announcer na ang clock tower ay isang high-level magical device na naglalabas ng mga halimaw sa takdang oras. Ang kuryenteng nililikha ng orasan ay nagpapadala ng kidlat sa kalangitan, at ang kidlat na iyon ang magpapakita ng mga mata ng halimaw sa lupa. Idineklara ng announcer ang simula ng isang survival quest, ang mga kalahok ay kailangang mabuhay habang nilalabanan ang mga halimaw na inilabas ng clock tower. Samantala, sa system room, tumatawa ang professor ng Alpha Class habang pinapanood ang mga kalahok. Tapos na ang beta class, sabi niya, naniniwalang wala ng pag-asa para kina Desir. Ngunit kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Bridget, na halatang nag-aalala para sa grupo ni Desir, na nananatiling nakasilong sa ilalim ng puno habang bumubuhos ang ulan. Biglang narinig ng grupo ni Desir ang isang sigaw mula sa malayo, kasabay ng anunsyo ng announcer, isa na namang kalahok ang natanggal. 17 na lang ang natitira, sinabihan ni Desir sina Romantica at Pram na manatili sa ilalim ng puno habang siya'y naglakad palabas ng lilim. Sa paglapit niya, isang nakakakilabot na amoy ang sumalubong sa kanila, napilitan silang takpan ang kanilang mga ilong. Biglang yumanig ang lupa, at isang dambuhalang halimaw na daga ang lumitaw mula sa lupa. Napasigaw sina Romantica at Pram, mabilis na kumapit kay Desir dahil sa takot. Ang halimaw na daga ay malakas na umatungal, at agad na sinabi ni Desir, tumakbo. Sinunod ng dalawa ang kanyang utos, mabilis na tumakbo habang hinahabol sila ng isang malaking grupo ng mga daga. Alam ni Desir na ang halimaw ay tinatawag na KRA Mouse, isang halimaw na gumagamit ng mga batalyon ng daga bilang bahagi ng katawan nito at may staple diet ng dugo ng tao. Kilala itong hindi sumusuko kapag mayroon na itong target. Habang tumatakbo, tinanong ni Romantica kung paano nila matatalo ang mga daga. Ipinaliwanag ni Desir na kailangan nilang talunin ang commander na nagtatago sa loob ng grupo. Naisip ni Romantica na imposible iyon, ngunit iginiit ni Desir na may paraan. Tumigil si Desir sa pagtakbo, kinagat ang kanyang daliri, at ginamit ang dugo upang iguhit sa ere. Agad na naamoy ng leader ng mga daga ang dugo at tumalon palabas para ito'y kainin. Mabilis na iniutos ni Desir kay Romantica na umatake. Gumamit siya ng wind ball at tinamaan ang leader, ngunit bigla itong tumayo muli, na ikinatakot ni Romantica. Ipinaliwanag ni Desir na ang daga ay may mataas na resistensya sa magic. Sa muling pag-atake ng mga daga, sinabi ni Desir na kailangan nilang umatras at magplano muli. Ngunit bigla na lang tumakbo si Pram patungo sa gitna ng grupo ng mga daga upang hanapin ang commander.
Tinawag ni Desir si Pram, ngunit masyado na itong malayo sa gitna ng kawan. Determinado si Pram na hanapin ang leader, patuloy na umiiwas sa mga umaatakeng daga. Sa wakas, naramdaman niya ang presensya ng commander at inabot ito. Sa labas, desperadong naghukay si Desir sa grupo ng mga daga upang maabot si Pram. Nag-alok si Romantica na gamitin ang kanyang wind magic upang itaboy ang mga daga, ngunit sinabi ni Desir na baka matamaan si Pram. Sa kanyang pagkadesperado, naalala ni Desir ang nakaraan, kung saan nakita niya ang lifeless body ni Pram. Biglang tumalon si Pram palabas ng kawan, hawak ang leader ng mga daga. Sa isang mabilis na galaw, pinatay niya ito gamit ang kanyang espada. Agad na inanunsyo ng announcer, tagumpay. Natalo na nila ang halimaw. Natapos na ang survival quest, ligtas na lumapag si Pram sa lupa, ngunit agad itong nawalan ng lakas at bumagsak. Dali-daling sinalo siya ni Desir. Lumapit si Romantica, sinabihan si Pram, huwag mong pilitin ang sarili mo ng ganyan. Tumango si Pram, napapangiti, sabay sabi, pagod lang ako. Ngumiti si Desir at sinabing, magpahinga ka na. Sa loob lamang ng ilang segundo, mahimbing na natulog si Pram sa braso ni Desir. Sa gilid, tahimik na ngumiti si Romantica, humanga sa lakas at pagkakaisa ng kanilang grupo. Binuhat ni Desir si Pram at dinala ito pabalik sa ilalim ng puno. Habang nakatingin sa natutulog na si Pram, sinabi ni Romantica, ang galing niya. Kahit natatakot siya sa mga daga, sumugod pa rin siya sa kawan. Tumango si Desir at sinabing, bantayan mo siya saglit. Lumayo siya at tumayo sa gitna ng ulan, tila nag-iisip ng malalim. Bigla niyang sinuntok ang sarili, iniwang may pasa ang kanyang mukha. Ano ba ang iniisip ko? Dapat ako ang humarap sa halimaw, hindi si Pram. Galit niyang sinabi sa sarili, pinagalitan niya ang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan si Pram mula sa panganib. Ipinaalala niya sa sarili ang dahilan ng kanyang pagbabalik, upang maiwasang mawala muli ang kanyang mga kaibigan. Pagbalik niya sa ilalim ng puno, agad na tinanong ni Romantica, anong nangyari sa mukha mo? Ngunit sumagot si Desir, wala ito. Huwag kang mag-alala. Nagising si Pram, muling nakakaramdam ng lakas, ngunit napansin din niya ang pasa sa mukha ni Desir. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, tumugon si Desir, sinabing, ayos lang ako. Huwag mo nang isipin to, tinanong ni Desir si Pram kung kaya na ba niyang maglakad, at tumango ito, sinabing kaya niya. Tumayo si Desir, tumingin sa malayo, at sinabi sa kanila, kailangan nating makarating sa previous clock tower. Habang nilalakad nila ang kanilang ruta, mahigpit na pinisil ni Desir ang kanyang kamao, sabay pangako sa sarili, hindi na mauulit ang pagkakamali ko. Gagawin ko ang lahat para maabot ang layunin ko, samantala, nakarating ang Blue Moon team sa previous clock tower. Nagmamayabang sina Don at Peril, sinasabing magiging madali lang ang pag-conquer ng tore, at tiyak na sila ang magwawagi. Ngunit biglang hamampas ang malalakas na hangin sa paligid nila, kasabay ng pag-atake ng maraming flying wind balls. Mabilis na nag-cast si Assist ng isang ice wall para protektahan ang sarili. Gumamit si Peril ng kanyang espada upang harangin ang mga atake, habang ginamit naman ni Don ang kanyang kalasag. Ngunit hindi pinalad ang dalawang miyembro ng Blue Moon na direktang tinamaan ng mga wind balls at agad na eliminate. Agad nilang napagtanto na ito ay isang kalaban, sinabi ni Assist, si Desir ang nasa likod nito. Kasunod ng atake, inanunsyo ng announcer na 15 na lang ang natitirang kalahok. Mabilis na umakyat ng hagdan ng clock tower sina Assist at ang kanyang natitirang mga kasama, ngunit patuloy pa rin ang pag-atake ni Romantica gamit ang kanyang mga wind balls. Dahil kay Assist, nagawa niyang madetect ang bawat atake at sinabihan si Don kung saan dapat harangin gamit ang kanyang kalasag. Gayunpaman, napakalakas ng mga atake, at ang hagdan ay nagsimulang gumuho. Isa sa mga wind balls ay papunta sa likod ni Assist, ngunit naramdaman niya ito at agad nag-cast ng isa pang ice wall upang protektahan ang sarili. Habang nangyayari ito, humingi ng tawad si Romantica kay Desir, pasensya na, na-block nila ang mga atake ko. Nahuli na rin nila ang posisyon natin, ngumiti si Desir at sinabing, inaasahan ko na yan. Kasama si Assist sa team nila, kaya hindi magiging madali. Tumingin siya kay Romantica at nagutos, sa susunod, ang ibang party na papunta sa tore ang puntiryahin mo. Nag-aalala si Romantica na magtipon-tipon ang lahat ng mga party at magkaisa laban sa kanila. Kapag nangyari yun, paano tayo mananalo? Tanong niya kay Desir. Ngunit ngumiti lamang si Desir, na ikinainis ni Romantica. Ano ba, ipaliwanag mo nga, sigaw niya, tumugon si Desir, ayos lang ito.
Ang pagtitipon nila ay bahagi ng plano ko, idinagdag niya, magtiwala ka lang. Habang patuloy ang mga paggalaw, nagawang ma-eliminate ni Romantica ang dalawang kalahok na papunta sa clock tower, at bumaba ang bilang ng mga natitira sa 13. Sa kabila ng tensyon, sinimulan ni Desir ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagcast ng inverse spell sa clock tower. Samantala, binuksan ng mga miyembro ng Blue Moon ang pintuan ng clock tower. Nagulat si Aces nang makita na naroon na ang ibang mga party sa loob, handang maglaban-laban. Agad na nag-akusa si Gabriel, isa sa mga leader ng ibang party, laban sa Blue Moon. Kayo ang umatake sa amin, sigaw niya, sinang-ayunan ito ng iba pang mga miyembro ng party, sinabing na-ambush din sila. Kinundena ni Gabriel ang Blue Moon, sinabing napakababa ng ganitong taktika para sa pinakamalakas na party sa academy. Sinubukan ni Don ipaliwanag na isa itong hindi pagkakaunawaan, ngunit iginiit ni Gabriel na imposible iyon. Kayo lang ang may kakayahan para gamitin ang ganitong kataas na level ng spell, sabi niya. Alam ni Aces na hindi sila papaniwalaan kung sisihin niya ang isang beta class party, at napagtanto niyang ito ang plano ni Desir. Nang manahimik si Aces, itinuring ito ni Gabriel bilang kumpirmasyon ng kanyang hinala. Handa ka na bang harapin ang kapalaran mo? Sabi ni Gabriel, habang naghahanda na umatake. Nagpadala si Gabriel ng malakas na fire spell, at ang apoy ay bomb alert sa lugar kung saan nakatayo si Aces. Isa sa mga miyembro ng team ni Gabriel ang napaaga sa pagdiriwang, ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw si Aces sa likod niya. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ito palayo at agad na ginamit ang ice spell upang i-trap ang isa pang babaeng miyembro ng grupo ni Gabriel. Habang naiwan na lang si Gabriel, humingi siya ng tulong mula sa ibang party sa loob ng tore. Kung magtutulungan tayo, lahat tayo magiging single rankers. Pagpupursige niya, sumang-ayon ng ibang grupo at nagsimulang sabay-sabay na umatake kay Aces. Ngunit hindi umatras si Aces, pinutol niya ang mga arrows na pinaputok sa kanya at ginamit ang kanyang ice magic upang labanan ang mga fire spells ni Gabriel. Sa gitna ng matinding labanan, nagpatuloy ang sagupaan, na nagdulot ng malaking tensyon sa loob ng clock tower. Sa itaas, sina Desir at ang kanyang mga kasama ay nakikinig sa ingay ng labanan. Bigla itong huminto, na ikinatuwa ni Romantica, mukhang nagtagumpay ang plano natin. Sabi niya, ngunit umiling si Desir, hindi, wala pang anunsyo na may na-eliminate, sagot niya. Sa pagkakataong iyon, nakarating sina Aces at ang kanyang grupo sa tuktok ng hagdan. Tumingin si Aces kay Desir at ngumiti, napakahusay ng plano mo, Desir. Nakakalibang makita kang ganito katalino. Ngunit tumugon si Desir, umaasa akong maglalaban-laban ang mga alpha para bawasan ang bilang nila. Nilinaw ni Aces, hindi ko sila tinalo, ay mobilize ko lang sila. Habang nag-iisip si Desir, napagtanto niyang maaaring nagtagumpay ang kanilang plano kung naglaban-laban ang mga alpha at tinalo ang isa't isa. Ngunit tinalikuran ito ni Aces, sinabing, napakahina ng plano mo. Sa tensyon na nabuo, humarap si Don kay Romantica, si Peril kay Pram, at si Aces kay Desir, diretsyong hinamon siya, kung karapat-dapat ka sa titulong single ranker, patunayan mo dito. Bago pa man makapagsimula si Desir, nagulat siya nang mag-cast si Aces ng magic circle sa ilalim niya. Isang malakas na ice column ang lumitaw, itinulak sila pataas sa susunod na palapag. Labis itong ikinabahala ni na Romantica at Pram, nag-aalala sa kaligtasan ni Desir. Habang nasa ibaba, sinabihan ni Peril si Pram, huwag kang mawalan ng focus. Agad siyang umatake, ngunit handa si Pram sa depensa. Sa kabilang dako, sinubukan ni Romantica na tumulong kay Pram, ngunit hinaranggan siya ni Don, sinabing, may sarili kang laban. Sisiguraduhin kong talunin ka at ang grupo mo. Sa itaas, nakahandusay si Desir matapos ang epekto ng ice column, ngunit agad na tumayo. Alam kong hindi ka patapos, sabi ni Aces. Gumanti si Desir gamit ang Stone Brack spell, nagpapadala ng mga bato papunta kay Aces. Tumalon si Aces upang umiwas, ngunit isang bato ang biglang naging ahas, handang kumagat sa kanya. Agad niya itong pinalamig gamit ang kanyang ice magic at winasak ito. Biglang inactivate ni Desir ang kanyang inversing spell sa clock tower, binabaliktad ang mga epekto ng ice column ni Aces. Nagdulot ito ng mga bitak at pagbagsak ng yelo sa paligid. Habang sa ibaba, nagpatuloy ang matinding laban ni na Peril at Pram. Sinubukan ni Peril na atakehin si Pram ng paulit-ulit, ngunit magaan nitong naiwasan ang bawat galaw. Sa isang mabilis na counterattack, tumama ang espada ni Pram sa armor ni Peril.
Bakit hindi mo ginagamit ang malaking espada mo noon? Tanong ni Peril, ngunit tumahimik lang si Pram, na lalo nitong ikinainis. Sa huli, sinipa ni Pram si Peril sa tiyan, dahilan upang ito'y bumagsak. Samantala, si Don ay nakikipaglaban kay Romantica, sa bawat wind ball na pinapakawalan niya, hinaharangan ito ni Don gamit ang espada niya. Isang level 2 mage lang ang katulad mo, hindi mo ako matatalo, panunokso niya. Nauubos na ang mana ni Romantica, ngunit nag-isip siya ng bagong estratehiya. Biglang nabasag ang ice column sa itaas, nagdulot ng makapal na hamog sa paligid. Samantala, naghihintay si Don, nag-aabang sa susunod na galaw ni Romantica. Ngunit bigla siyang tinamaan ng wind bullet sa kamay, at napagtanto niyang ginagamit ni Romantica ang hangin upang mahanap ang lokasyon niya. Patuloy siyang umikot-ikot kay Don, umaasang matapos na ang laban bago mawala ang hamog. Sa huli, nag-activate si Don ng isang magic necklace, nagdulot ng liwanag na nagtanggal ng hamog sa kanilang paligid. Muling nakita ni Don si Romantica, agad siyang sinugod gamit ang espada niya. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Romantica, nagpagulong-gulong sa lupa upang makaiwas sa mga sumunod na atake, at agad na tumayo upang muling harapin si Don. Napansin ni Romantica ang makinang na kwintas ni Don at naalala niyang ito ang nais ibigay ni Don sa kanya noon. Tumawa si Don at sinabing, hindi ka karapat-dapat isuot ang kwintas na ito. Isa ka lang hamak na commoner, agad siyang sinagot ni Romantica, pare-pareho lang tayong mga estudyante at tao, kahit anong gawin ng academy para paghiwalayin tayo. Napuno ng galit si Don, tumangging maniwala at sinabing, hindi kailanman magiging magkapantay ang nobles at commoners. Naghamon si Romantica, ano ba talaga ang kaibahan natin? Biglang sumabog ang galit ni Don, sumisigaw, lahat ng bagay. Simula sa pagkapanganak, magkaiba na tayo, dito binalikan ni Don ang masakit niyang nakaraan, muling naaalala ang trauma na nagtulak sa kanya para maniwala sa malaking agwat sa pagitan ng mga nobles at commoners. Napansin ni Romantica ang kakaibang kilos ni Don at napagtanto niyang hindi maayos ang pag-iisip nito. Biglang ginamit ni Don ang singsing sa kanyang daliri upang mag-cast ng isang fire circle sa ilalim ni Romantica. Tumalon siya papalayo, ngunit napunta siya sa isa pang bitag. Sinubukan niyang gumamit ng wind magic bilang depensa, ngunit na-overwhelm siya ng isang malakas na atake na nagpasalpok sa kanya sa kisame. Nakita ni Pram ang kalagayan ni Romantica at agad siyang sumugod para tulungan ito. Sinabi ni Romantica, ayos lang ako, nablock ko ang atake kaya hindi ako malubhang nasaktan. Ngunit hindi naniniwala si Don at iniutos kay Peril na huwag makialam, sabay deklarasyon, ako ang tatapos sa mga commoners. Inutusan ni Romantica si Pram na harapin si Don habang binabawi niya ang kanyang enerhiya. Agad na hinarap ni Pram si Don, na agresibong sumugod gamit ang kanyang espada. Ginamit ni Don ang kanyang singsing upang mag-cast ng isang stone break spell, nagpaulan ng malalaking bato upang ipitin si Pram mula sa magkabilang panig. Napasigaw si Romantica, Pram, mag-ingat ka, kahit nasa gitna ng bitag. Nagawa ni Pram na hiwain ang mga bato gamit ang kanyang espada at mabilis na tumalon papunta kay Don, na nagulat sa bilis niya. Naiwasan ni Don ang atake ni Pram at sinubukang sip-ain ito, ngunit magaan din itong naiwasan ni Pram. Sinubukan ni Peril na sabihan si Don, napakahusay ni Pram. Hindi siya basta-basta matatalo, ngunit sinaway siya ni Don, sinabing, ako na ang bahala rito. Napansin ni Pram ang tunnel vision ni Don, na nakatuon lamang kay Romantica. Ginamit ito ni Pram bilang pagkakataon upang makalamang. Samantala, napagtanto ni Romantica na siya ang nagpapabagal kay Pram dahil sa kanyang kahinaan. Sinabi niya kay Pram na ilayo si Peril, habang siya naman ang haharap kay Don. Ngunit nakita ni Pram ang kasinungalingan niya. Hindi kita iiwan, sabi ni Pram. Sinabi ni Desir, mas malakas tayo kapag magkasama, gagawin natin ito bilang isang team. Napatigil si Romantica sa sinabi ni Pram. Naantig siya sa dedikasyon ni Pram at nagpasalamat. Salamat, Pram, tama ka, muling naibalik ang kanyang determinasyon. Pinili niyang lumaban kasama si Pram sa gitna ng laban. Samantala, patuloy ang matinding laban ni Desir at Assist. Nagpadala si Assist ng sunod-sunod na icicles, ngunit madali itong nawasak ni Desir gamit ang kanyang inverse spell. Nakaisip ng ibang taktika si Assist, gumamit siya ng magic circle platform sa hangin upang tumakbo papalapit kay Desir. Biglang nag-snap ng daliri si Desir, nawasak ang magic circle ni Assist at ang kanyang paglapit. Agad namang bumawi si Assist, muling binawi ang kanyang balanse at nagcast ng isang ice spell mula sa likuran. Subalit, muli itong dinurog ni Desir, pati na rin ang kanyang magic circle, gamit lang ang isang simpleng snap ng daliri.
Hindi nagpaawat si Desir at nagpadala ng isang fire spear patungo kay Assist. Bagamat naiwasan niya ito, bigla siyang napunta sa isa pang fire spear na lumitaw mula sa lupa. Sa kabila ng biglaang pag-atake, nagawa ni Assist na protektahan ang sarili gamit ang isang ice barrier spell. Pinuri siya ni Desir sa kanyang mabilis na depensa, ngunit ilang saglit lang ay bumagsak din ang barrier. Impressive, ani Desir, habang pinapanatili ang kanyang determinasyon. Tinanong ni Assist, bakit mas magaling ako sa parehong magic at combat skills, pero nahihirapan akong talunin ka. Ngumiti si Desir at sinabing, subukan mong mag-enjoy sa laban. Sa puntong iyon, mas lalo pang hinigpitan ni Assist ang hawak sa kanyang espada, na pagtatantong kulang siya sa karanasan sa tunay na laban. Tumakbo siya papalapit kay Desir, ngunit handa si Desir at nagpadala ng sunod-sunod na fireballs patungo sa kanya. Maliksi itong naiwasan ni Assist at tumalon sa ere, naghahanda para sa isang malakas na hampas. Inilabas ni Desir ang isang kutsilyo at nagcast ng strength spell sa kanyang sarili, na ginamit niya upang harangan ang espada ni Assist. Nagulat si Assist nang malaman niyang marunong pala si Desir humawak ng espada. Nagbigay siya ng mas malakas na hampas, dahilan upang maitulak si Desir sa pader. Habang bumabangon si Desir, mabilis siyang sinugod ulit ni Assist, walang humpay na inaatake gamit ang kanyang espada. Naiwasan ni Desir ang ilan sa mga hampas at hinaranggan ng iba gamit ang kanyang blade. Bakit hindi kita matalo kahit mas malakas ako, sigaw ni Assist, puno ng pagkadismaya. Pareho silang umatras, at ngumiti si Desir, nag-e-enjoy ka ba? Tanong niya, ipinaliwanag niya na, sa kabila ng lakas ni Assist, hindi pa siya nakahanap ng kalaban na tunay na hamon para sa kanya, dahilan kaya siya madalas mainip sa laban. Ano ang pakiramdam na hindi mo matalo ang kalaban mo ng madali? Masaya bang ibigay ang lahat para manalo? Tanong pa ni Desir. Tumitig si Assist, sabay sabi, hindi ko maintindihan ang sinasabi mong fun. Ngunit sigurado akong hindi kita susukuan, ngumiti si Desir, sabay sagot, gusto ko ang tapang mo. Sige, subukan mo, bigla, nagcast si Assist ng kanyang vision magic, at ang paligid ay nagbago. Ang lahat ay naging isang frozen castle, at siya ay lumitaw sa ibabaw ng isang frozen throne. Tumayo siya ng may kumpiyansa at tinanong si Desir, handa ka na ba? Habang naghahanda si Desir, biglang tumubo ang mga yelo sa sahig, mga matutulis na icicles na mabilis niyang naiwasan. Ngunit hindi nagtagal, nakita niyang napapaligiran na siya ng magic circles sa ere. Mula rito, nagpadala si Assist ng sunod-sunod na ice bullets patungo sa kanya. Agad na ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell, sinira ang mga ice bullets at protektahan ang sarili. Napansin niyang kayang gamitin ni Assist ang kanyang magic ng malaya sa loob ng Frozen Castle, isang trump card na ginamit na nito sa mga nakaraang laban. Sinubukan ni Desir na sirain ang mga magic circles gamit ang kanyang inverse spell, at nagtagumpay siya. Ngunit mabilis na ginawa ulit ni Assist ang mga magic circles at nagpatuloy sa kanyang matinding pag-atake. Humanga si Desir sa kakayahan ni Assist na gumamit ng napakalalakas na spells, ngunit nanatili siyang kalmado. Sistematikong winasak ni Desir ang mga ice columns sa paligid niya, kumpiyansang wala sa mga atake ni Assist ang makakatama sa kanya. Nagsimulang mag-alala si Assist, na pagtatantong wala sa kanyang magic o espada ang sapat upang talunin si Desir. Determinado, kinuha ni Assist ang kanyang espada mula sa lupa at sinimulang buwagin ang kanyang frozen castle. Ipinon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa espada, na unti-unting nagbago at naging isang ice magic sword. Ngumiti si Desir, napansin ang malaking pag-unlad ni Assist sa kanilang laban. Samantala, sa ibaba, nagpatuloy ang laban ni Don at Pram. Malalakas ang bawat hampas ng espada ni Don, ngunit matagumpay itong na-block ni Pram. Gumanti si Pram gamit ang isang malakas na sipa sa tiyan ni Don, dahilan upang bumagsak ito sa dingding kung saan nagpapahinga si Peril. Lumapit si Romantica kay Pram at tinanong kung ayos lang siya. Tumango si Pram, sinabing kaya pa niya, ngunit inamin niyang malakas si Don. Kailangan nating talunin si Don bago pa sumali si Peril, giit ni Romantica. Biglang tumayo si Don, kumpiyansang nag-crack ng leeg at nagulat sina Pram at Romantica nang biglang imbitahan niya si Peril na sumali sa laban. Agad namang pumayag si Peril, kinuha ang kanyang espada, at sumugod sa kanila. Itinapon ni Peril ang kanyang espada papunta kay Pram, na mabilis itong na-deflect papunta sa ere. Habang abala si Pram, sinubukan ni Don na sumalakay mula sa likod ni Romantica. Kasabay nito, muling sumugod si Peril ng direkta kay Pram. Hirap si Pram na depensahan ang sarili laban sa dalawang kalaban ng sabay. Naalala ni Romantica ang mga turo ni Desir at muling kinalma ang sarili. Pram,
Yuko ka, sigaw niya, nang sumunod si Pram, iniunat ni Romantica ang kanyang mga kamay, nagcast ng isang magic circle, at inasinta ang mukha ng kanilang mga kalaban. Checkmate, deklarasyon niya habang sabay niyang binuga ang mga ito gamit ang malakas na hangin. Habang nangyayari ito, ngumiti si Desir mula sa itaas, proud sa nakikita niyang progreso ni Romantica at Pram. Ngunit sa harapan niya, muling naghahanda si Acest gamit ang kanyang magic sword. Ang ganitong kakayahan, ayon kay Desir, ay karaniwang na master lamang ng mga Magic Knights matapos ang maraming taon ng pagsasanay. Ngunit ngayon, si Acest ay nagawa na ito, muling sumugod si Acest patungo kay Desir, ang espada niya'y kumikislap sa lamig. Sinubukan ni Desir na kontrahin gamit ang Stone Break spell, ngunit sa isang mabilis na galaw, winasak ni Acest ang mga bato, ginawang mga yelong kristal, at pinadurog ito. Nagpadala si Desir ng isang fire spell, ngunit sa isang hampas ng espada ni Acest, napawi ang mga apoy. Hindi mo na kayang baliktarin ang kapangyarihan ko, sabi ni Acest, na puno ng kumpiyansa. Muli siyang sumugod kay Desir, dala ang kanyang espada. Sinubukan ni Desir harangin gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit sa isang mabilis na hampas, nahati ito sa dalawa. Itinutok ni Acest ang kanyang espada sa leeg ni Desir, ngumingiti at handa nang ideklara ang kanyang tagumpay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Acest, napansin niyang ngumiti si Desir habang nagcast ng isang inverse spell. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang baliktarin ni Desir, kaya tumingin siya paitaas, nagtataka at naghahanda sa maaaring mangyari. Napagtanto ni Acest na ang inverse spell ni Desir ay nakatuon sa clock tower. Unti-unting binalot ng spell ang buong tore, mula sa base hanggang sa pinakatoktok, at nabaliktad ang mga mekanismo nito. Agad na inanunsyo ng announcer, ang quest ay matagumpay na natapos. Ang previous clock tower ay na-deactivate na, ipinahayag nito ang pagtatapos ng final round ng rankang tournament. Huminga ng malalim si Desir, ramdam ang ng tagumpay. Balik sa arena, opisyal na inanunsyo ang pagkumpleto ng quest, at si Desir ang kinilala bilang nakapag-conquer ng clock tower. Agad na napuno ng masigabong palakpakan at sigawan ang buong arena, ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Sa system room, galit na galit ang Alpha Class Professor sa resulta. Paano nangyari ito? Isang commoner ang nanalo, sigaw niya. Samantalang si Bridget, masayang pumapalakpak, na parang hindi alintana ang reaksyon ng ibang propesor. Tumanggi ang Alpha Class Professor na tanggapin ang resulta, pinagdududahan na maaaring may ginawang ilegal si Bridget. Imposible ito, paano natalo ng isang commoner ang isang Magic Knight at na-clear ang Shadow World? Matapos ang mainit na meeting, pinuntahan ni Bridget si Desir at ang kanyang mga kaibigan. Congratulations sa inyong tagumpay, bati niya ng masigla. Excited nilang tinanong ang final decision, ngunit sa halip na sumagot agad, nagulat sila nang biglang mag-summon si Bridget ng isang malaking cake. Tumalon sa tuwa sina Romantica at Pram nang makita ang cake. Galing ito sa isang espesyal na panaderia, sabi ni Romantica, halatang tuwang-tuwa. Ngunit nagbiro si Bridget, nagpahid ng luha gamit ang panyo at sinabing, pasensya na, hindi kayo pumasa. Nanlumo ang dalawa, ngunit biglang tumawa si Bridget. Joke lang, pumasa kayo, huminga ng maluwag ang lahat, at napuno ng kasiyahan ang paligid. Opisyal na inanunsyo ni Bridget, simula ngayon, kayo na ang bahagi ng Alpha Class at mayroon na kayong titulong single rankers. Sumigaw sa saya sina Romantica at Pram, niyakap ang isa't isa sa labis na tuwa. Kain na kayo ng mabuti, ito ang simula ng bagong kabanata sa buhay nyo. Sabi ni Bridget habang tinutulak sila papunta sa cake. Habang nagsasaya ang lahat, lumapit si Desir kay Bridget, nagpapasalamat sa lahat ng suporta nito. Ngunit tinugon siya ni Bridget, huwag kang magpasalamat. Ikaw ang naghirap para dito, lalo na't nilampaso mo ang Alpha Class Professor. Nagpalitan ng masayang ngiti ang lahat habang ninanamnam ang cake. Tahimik na tumingin si Bridget kay Desir, naalala ang mga ngiti nito noong bata pa siya. Ang laki na ng ipinagbago niya, sabi niya sa sarili, puno ng pagmamalaki. Samantala, sina Romantica at Pram, halatang humanga sa tagumpay at determinasyon ni Desir, habang masaya nilang ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay bilang isang koponan. Pagpasok nila sa Alpha Class area, namangha sina Romantica at Pram sa karangyaan ng lugar. Suot ang bago nilang makinang na mga uniforme, ngumiti si Desir, at sinabing, may morning practice tayo bukas. Sumali si Acest sa kanilang grupo, at tinanggap ni Desir ang hamon na siya mismo ang magtuturo sa kanya. Panareha niya si Acest kay Pram, na kumilos ng parang kidlat, umatake mula sa lahat ng anggulo. Hindi natuwa si Romantica na sumali si Acest sa kanilang grupo,
ngunit iginiit ni Desir na turuan niya si Assist kung paano perpektong maipasok ang bola sa bilog gamit ang magic. Sa kabila ng mga tensyon, bumalik ang lahat sa kanilang normal na gawain. Makalipas ang ilang araw, nilapitan ni Desir at ng kanyang grupo si Professor Prelude habang papalabas ito ng kanyang klase. Anong kailangan nyo? Tanong ni Prelude, tumugon si Desir, na may hinihingi silang pabor, kaya inimbitahan silang mag-usap ng pribado sa isang silid. Ipinaliwanag ni Desir na kailangan ng suporta ng kanilang grupo, ngunit sinabi ni Prelude na tapos na ang deadline para sa Academy at Magical Tower support. Ngunit sinabi ni Desir na may isa pang paraan para makatulong si Prelude. Sa sumunod na tagpo, sinamahan ni Professor Prelude si Desir sa headquarters ng Magical Tower para tuparin ang kanyang hiling. Tumawa si Prelude, tinawag si Desir na kakaiba, ngunit nagulat din siya nang tanggapin ng master ng tower, si Zod, ang hiling ni Desir. Good luck, Desir. Tandaan, mag-behave ka sa loob, paalala ni Prelude bago siya pumasok. Nagulat si Desir nang makilala ang master ng tower bilang si Zod, ang pinakamalakas na mage sa lugar at ang pinakamalapit niyang kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay. Bakit parang ang saya mo? Tanong ni Zod. Tumugon si Desir ng kinakabahan, sinabing, medyo kinakabahan lang po. Pinaupo siya ni Zod at sinimulang ihanda ang chessboard. Sinabi ni Zod na mayroon siyang meeting pagkatapos kaya eksaktong 27 minutes lang ang kanilang laro. Nang tanungin kung may paboritong rule si Desir, hiniling niyang gamitin ang Herbit method. Namangha si Zod dahil iilan lang ang nakakaalam ng pamamaraang ito, ngunit pumayag siya. Sa isang snap ng daliri, lumawak ang chessboard, at nagbago ang ilang piraso nito. Habang naglalaro, pinuri ni Zod ang galing ni Desir ngunit sinabing marami pa siyang dapat matutunan. Paano kung ang matalo ay magbigay ng isang hiling sa nanalo? Tanong ni Desir, ngunit ipinaliwanag ni Zod na, bilang estudyante, wala siyang maibibigay na hiling. Hindi nagpatinag si Desir at napansin ang isang magical crystal sa mesa ni Zod. Hiniling niyang makita ito, at pumayag si Zod, nang hawakan ni Desir ang crystal, bigla itong nagliwanag, na ikinagulat ni Zod. Ibinalik ni Desir ang crystal at sinabi, ito na ang magiging pusta ko. Intrigued, tinanong ni Zod kung ano ang gusto ni Desir kapag nanalo siya. Ngumiti si Desir at sinabing, kapag nanalo ako, sasabihin ko. Nagpatuloy ang laro, matapos ang laro, bumalik si Desir kina Romantica at Pram at binati sila sa matagumpay na pag-recover ng isang mahalagang artifact. Sinabi ni Romantica na hindi madali ang laban at humiling kay Desir na sanayin silang lalo pang lumakas. Napaisip si Pram kung bakit matindi ang pagsasanay ni Desir sa kanila. Dito ibinunyag ni Desir ang masaklap na katotohanan, sa loob ng 13 araw, lilito ang isang shadow world na iba sa mga simulations na naranasan natin sa Academy. Kapag nabigo tayo, ibig sabihin nito ay ang paggunaw ng mundo at ang ating kamatayan. Nagulat sina Romantica at Pram sa revelasyong ito, siniguro ni Desir sa kanila na hindi niya hahayaang may mamatay sa kanilang grupo. Naniniwala ako sa'yo, Desir, sabi ni Romantica, dahil lahat ng sinabi niyang mangyayari ay laging nagkakatotoo. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang isipin na misteryoso si Desir, na parang mas malakas pa siya kaysa sa kanyang tunay na ranggo. Nang tanungin ni Romantica kung sino talaga si Desir, nag-isip siyang sabihin ang totoo. Ngunit pinigilan siya ni Romantica, sinabing gusto niyang alamin ang lihim ni Desir sa sarili niyang paraan. Samantala, sinabi ni Pram na nagtitiwala rin siya kay Desir, na nagdala ng ngiti sa mukha ng huli. Kailangan nating lahat maging mas malakas, sabi ni Desir. Nagkasundo silang lahat, at nagsimula ang masusing pagsasanay. Tinuruan ni Desir si Romantica kung paano ay compress ang isang bote gamit ang magic, habang si Pram ay nagsanay sa espada, na ang layunin ay tanggalin ang brooch mula sa balikat ng kanyang mentor. Sumali rin si Assist, natutong gumawa ng matitibay na bagay gamit ang papel. Paglipas ng 13 araw, inanunsyo ng Academy ang nalalapit na paglitaw ng Shadow World. Tinipon ang lahat ng estudyante sa auditorium, sa teleportation zone. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! The 9 billion stars above. I know every one of them. Stargazers only see the past. What I want, however, is to reshape the future.
blueness, boundlessness devoured me. And then, it became me. Everyone gets to make their own path. An ally has been slain. Request backup. The paths of life are not in the stars, but beneath our feet. Okay, the enemy has initiated. Come to me! Enemy reached level 4. Request backup. Sorry. It's okay. Just play safe. Enemy reached level 4. Shining on the outside, yet dark within. An enemy has been slain. Initiate retreat. The stars see all, but they Launch never care. attack. Initiate retreat. Come to me! Stargazing is not lonely in Eruditia. Initiate retreat. Understood. I have my destiny on my fingertips. Launch attack. Understood. Initiate retreat. An enemy has been slain. Request backup. Initiate Current retreat. control. Ally has been slain. Request backup. Everyone gets to make their own path. Initiate retreat. An ally has been slain. Shine for me! An enemy has been slain. You have been slain. Uy, parang nating haven. Time to look for new possibilities. Gather at the turtle. Understood. Attack the turtle. Come to me! Launch attack. Killing spree. Stargazers only see the past. What I want, however, is to reshape the future. Come to me! My home has long gone with those stars. Come to me! Celestial revelation! Push first. Rain of stars! Launch attack. I have my destiny on my fingertips. Sorry. Hang in there. Behold the stars! Request backup. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. Enemy double Understood. kill. Our turret has been destroyed. Time to look for new possibilities. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Rain of stars! Initiate retreat. Our turret is under attack. Rain of stars! Shine for me! Request
Understood. An ally has slain the turtle. Killing. Initiate retreat. A kind of come to me. Initiate retreat. Shut down. Initiate retreat. Come to me. Shine for me. An enemy has been slain. Well played. Launch attack has been destroyed. Initiate retreat. Stargazing is not lonely in Eruditio. Launch attack. Initiate retreat. Come to me. Shine for me. An enemy has been slain. Come to me. Our turret is under attack. Come to me. Our turret is under attack. Initiate retreat. Shine for me. Stellar confinement. Request backup. Rain of stars. Your team destroyed the turret. Has been slain. Enemy rampage. Epic outplay. Everyone gets to make Our their turret own. is under attack. Shine Launch for attack. me. Celestial revelation. Request backup. Come to me. Shine for me. Launch attack. Parang nating happen. I can't fall. Down. Ally has been slain. Ally has been slain. Double kill. Initiate retreat. Attack the Lord. Push first. Back to the Initiate embrace of the retreat. night sky. Understood. Attack the Lord. Shine for me. Launch initiate retreat. Rain of stars. Killing spree. Double kill. Attack the Lord. Request backup. Tanking. Retreat from the Lord. Initiate retreat. Has been slain. Stellar confinement. Attack the Lord. Launch attack. Request backup. The stars see Shut all, down. but they never Stop. can. Attack the Lord. Come to me. Request backup. Stargazing is not lonely in Eruditio. Parang nating happen. Your team destroyed a turret. Request backup. Initiate retreat. Initiate retreat. Slain. Attack the Lord. Shut
look for new possibilities. Come to me! Celestial revelation! Killing spree! I can't follow. Initiate retreat! Attack the Lord! Launch attack! Attack the Lord! Initiate retreat! Back to the embrace of the Gather night up the sky. Lord! An enemy has been slain! The paths of light are not in the stars, but beneath our feet. Launch attack! Enemy has been slain! Sorry. Request backup! Shine for me! Mega kill! Instant kill! Shine for me! Well played! You don't deserve a place in the star at Our turret has been destroyed. Come to me! Get lost in the stardust. Inhibitor turret is under attack. Your team destroyed a turret. A kind of blueness, boundlessness, stellar confinement. An ally has been slain. Follow Lord! Come to me! Rain of stars! Launch The stars lit attack. up a path for me and dimmed my own light. You have been slain. An enemy has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Unstoppable. Double kill. Triple kill. Team killing spree. Wiped out. Superb damage! Well played. Push first. Time to look for new possibilities. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Celestial revelation! Your team destroyed a turret. Attack! Launch attack! Rain of stars! Initiate retreat. Stellar confinement. Request backup. Initiate retreat. Launch attack. Initiate retreat. Launch attack. Shine for me! Initiate retreat. Initiate retreat. However far, I'll Launch reach every attack. burning star. Request backup. Okay. Attack the Lord. Gather at the Lord! Request backup. Just another one
shadows, come to me! Just another one of those Initiate tiny retreat. stars. Initiate retreat. Careful. Initiate battle. Follow Lord. Initiate retreat. Follow Lord. Launch attack. Understood. Back to the embrace of the Launch night attack. sky. Understood. Shine for me! Meet your end. Cha!